Ang lalaking ito ang pinakadakilang abogado sa Korea. Ang chaebol ay binato ng itlog ng mga tao. Agad na ipinagtanggol siya ng abogado ni Lee Han-shin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling katawan. Nang makulong si Lee Han-shin, personal pa niyang pinaghalo ang kanin para sa kanya na parang isang lingkod. Nang makaligtaan ni Lee Han-shin ang kanyang alagang aso, ginawa niya ang lahat para dalhin ito sa kanya at gumawa pa ng isang kahanga-hangang slideshow tungkol sa pagmamahalan sa pagitan niya at ng aso. Sa huli, nakasuot ng kumikinang na costume, siya ay sumasayaw at kumakanta. Sino man ay mag-iisip na ang abogadong ito ay isang masamang tao na puro panunuyo lang kay Lee Han-shin, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Isang taon na ang nakalipas, si Lee Han-shin ay isang opisyal sa bilangguan. Noon, ang mayamang chaebol ay hindi pa tapos sa kanyang sentensya, ngunit ginamit niya ang pera para suhulan ang mga tao at mapalaya ng maaga. Araw-araw, napakayabang niya. Sa panahong iyon, si Lee Han-shin ay isa lamang mababang opisyal sa bilangguan at wala siyang magawa. Pagkalipas ng isang taon, ang presidente ng isang korporasyon ay inakusahan ng korupsyon at kinasuhan. Pagkatapos ay nahatulan siya ng pagkakulong at malapit ng arestuhin. Nagpanggap siyang humihingi ng tawad sa publiko. Sino ang mag-aakala na ang mga mamamayan ng lungsod ay sabay-sabay na maghahagis ng itlog sa kanya nang makita ang dami ng itlog na lumilipad? Ngunit bigla, isang payong ang itinayo para protektahan siya. Ang nagtayo ng payong ay si Lee Han-shin, ngunit ngayon ay nagbitiw na siya sa kanyang trabaho bilang opisyal ng bilangguan at naging abogado. Itinayo ni Lee Han-shin ang payong at inescort si Lee Han-shin sa kotse sa gitna ng galit na pulutong. Nag-i-enjoy siya sa mamahaling pagpapaganda at inuutusan ang mga gwardiya ng bilangguan na parang mga bata. Ang marangyang silid ng pagpupulong ng abogado ay hindi naiiba sa kanyang sariling pilya, kahit na ang pagpapatakbo ng negosyo ng korporasyon mula sa malayo. At ang abogadong nag-aasikaso ng lahat para sa kanya ay si Lee Han-shin. Pagkatapos ng insidente kung saan ginamit niya ang kanyang katawan para harangan ang mga itlog, labis na pinahalagahan ni Lee Han-shin si Lee Han-shin. Mula noon, lalo pang naging napakahusay ang kasanayan ni Lee Han-shin sa panunuyo, na iwan ang kanyang mga kasamahan ng ilang kalsada. Sa silid ng pagpupulong, personal na hinahalo ni Lee Han-shin ang kanin para sa kanya, tinutupad ang lahat ng kahilingan ng kabilang panig, at sinusuportahan siya sa lahat ng paraan. Nang tanungin ni Lee Han-shin ang tungkol sa kalagayan ng asong si Leo, hindi madala ng abogado ng legal team na si Lee Han-shin at ang kalihim ni Lee Han-shin si Leo sa harap niya ayon sa tagubilin. Sa sandaling ito, buong pagmamalaki at kumpiyansa na nagboluntaryo si Lee Han-shin na sinasabing dadalhin niya si Leo para makita siya. Matapos maghanap ng mga kaugnay na dokumento, nalaman niya na si Leo ay hindi isang tao, kundi ang alagang aso ni Jae Dong-man. Bukod pa rito, ang asong ito ay nasa dating asawa niya ngayon, si Choi Won-mi. Hindi na nag-isip pa si Lee Han-shin, agad siyang pumunta kay Choi Won-mi, sinabi niya ang kanyang pagkakakilanlan at pinakiusapan siyang ibigay ang aso. Napakatigas ng saloobin ni Choi Won-mi, diretsahan niyang sinabi na mananaginip lang siya. Hindi ganoon kadali sumuko si Lee Han-shin, agad siyang bumalik para hanapin si Choi Won-mi sa pangalawang pagkakataon. Nagbanta na magsasampa siya ng kaso at gusto niyang ipaangkin ang karapatan sa pag-aalaga kay Leo para kay Jae Dong-man. Ayon sa batas, ang may-ari ng alagang hayop ay may karapatan sa aso. Pagkatapos magsalita, nag-iwan siya ng isang pangungusap, malakas na sinasabing padadalhan niya ito ng sulat ng abogado. Nang makita iyon, bumaba na si Choi Won-mi at pumunta sa opisina ng abogado ni Lee Han-shin para pag-usapan ang mga detalye. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Lee Han-shin ang kanyang pinakamalakas na galaw. Si Choi Won-mi ay isang artista, at sinaliksik na rin ni Lee Han-shin ang pelikulang malapit na niyang gawin. Nang malaman niyang may problema si Choi Won-mi sa pera sa kanyang management agency, ipinangako ni Lee Han-shin na, basta't pansamantalang ibigay ni Choi Won-mi ang aso kay Jae Dong-man, kaya niyang lutasin ang problema para sa kanya. Dahil hawak na ng abogado ang kanyang kahinaan, sa huli ay pumayag si Choi Won-mi na makipagkompromiso. Pagkatapos makuha ang aso, pumunta si Lee Han-shin sa bilangguan. Una ay ipinamahagi ang tumpok ng mga kaibig-ibig at nakakatuwang larawan ng aso kay Jae Dong-man at pagkatapos ay masiglang sumayaw. Nagtalon at kumanta para batiin siya sa muling pagkikita nila ng aso. Matapos ang insidenteng ito, kailangan ni Jae Dong-man na tingnan ang kakayahan ni Lee Han-shin sa ibang paraan. Sinamantala ni Lee Han-shin ang pagkakataong ito para magmungkahi. Umaasa na matutulungan niya si Jae Dong-man sa paghawak sa listahan ng pagsusuri ng parol. Gustong mapalaya ni Jae Dong-man bago matapos ang kanyang sentensya, at sinuhulan pa niya ang gwardiya ng bilangguan. Ngunit para maparole, kailangan itong aprubahan ng pinuno ng dibisyon ng klasifikasyon ng bilangguan. Gayunpaman, ang pinunong ito ay isang napakaprinsipiado at matuwid na tao, na mahigpit na tumatangging isulat ang pangalan ni Jae Dong-man sa listahan ng parol. Buong pagmamalaki at kumpiyansa na ipinahayag ni Lee Han-shin na mayroon siyang paraan para kumbinsihin ang pinunong ito. Bilang kapalit, umaasa si Lee Han-shin na kung makukumbinsi niya ang kabilang panig, papayagan siya ni Jae Dong-man na maging parole examiner. Nang pumayag si Jae Dong-man, dinala ni Lee Han-shin ang bitaminang inumin upang bisitahin ang pinuno ng dibisyon. Si Jin Chon, ang pinuno ng dibisyon, ay nakatatandang kasamahan ni Lee Han-shin noong siya ay isang opisyal pa. Napakalapit nila sa isa't isa.
Nang gabing iyon, inanyayahan ni Li Hanshin si Jin Chon na uminom, ngunit seryoso siya na binanggit ang pagiging abogado ni Li Hanshin kay Ji Dongman. Hindi maintindihan ni Jin Chon. Sa kanyang paningin, si Li Hanshin ay palaging isang matuwid na tao, ngunit ngayon ay nagbebenta siya ng serbisyo sa isang chaebol. Hindi sumagot si Li Hanshin, ngunit iniba ang usapan, binanggit na ayaw ni Jin Chon na isama si Ji Dongman sa listahan. Gumawa siya ng tama, mahigpit na pinaninindigan ang kanyang prinsipyo at posisyon, at diretsahang sinabi na malayo pa si Ji Dongman sa pagiging kwalipikado para sa parol. Nagkaiba sila ng opinyon, kaya dahil sa lumang pagkakaibigan, tumayo si Jin Chon at nagpaalam muna. Sa totoo lang, bago pa dumating si Li Hanshin, bumisita na rin si Li Hanshin ng legal team sa ngalan ni Ji Dongman. Noong panahong iyon, nagbigay si Li Hanshin ng isang kahon ng salapi. Sinabi kay Jin Chon na gamitin ang pera para iligtas ang buhay ng kanyang anak. May congenital disease ang anak niya, kailangan ng operasyon. Nilayan niyang gamitin ang paghahanap ng doktor para sa bata, at ang pagbabayad ng lahat ng gastos sa operasyon bilang kondisyon ng pagpapalitan. Umaasa siyang makikipagkompromiso si Jin Chon, ngunit sino ang mag-aakala na kukunin niya ang kanyang telepono at kukuhanan ng larawan ang suhol. Nagbanta siya na kung maglakas loob pang gawin iyon ni Li Hanshin, tatawagin niya kaagad ang pulis. Sa totoo lang, hindi siya nag-aalala tungkol sa operasyon ng kanyang anak, ngunit dahil sa matatag na prinsipyo sa kanyang puso ay kailangan niyang gawin ito. Nang gabing iyon, tiningnan ni Jin Chon ang larawan niya at ni Li Hanshin sa nakaraan at bumalik ang mga lumang alaala. Noong panahong iyon, si Jin Chon ay isang opisyal ng bilangguan na nagwagi ng award at nagpakuha ng larawan kasama si Li Hanshin at isa pang nakatatandang kasamahan. Ngunit ngayon, hindi maintindihan ni Jin Chon kung paano naging ganito si Li Hanshin, isang dating nakababatang kasamahan na dati naninindigan sa katarungan. Sa pag-iisip nito, binuksan ni Jin Chon ang bote ng bitaminang inumin na regalo ni Li Hanshin. Mabuti na lang at walang pera sa loob, kaya bahagyang gumaan ang pakiramdam niya tungkol sa kanyang nakababatang kasamahan. Kasabay nito, naaalala rin ni Li Hanshin ang nakaraan, isang umaga ilang taon na ang nakalipas, ang unang pagkakataon na siya ay naging opisyal ng bilangguan. Nang araw na iyon, sinabi sa kanya ng isa pang nakatatandang kasamahan na ang mga opisyal ng bilangguan ang nagtutuwid sa mga makasalanan upang maging malinis. Pinayuhan ni Jin Chon si Li Hanshin na bilang isang opisyal ng bilangguan, dapat siyang sumunod sa mga regulasyon. Hindi niya dapat kailanman lumampas sa mga hangganan. Ngayon, iniisip ang mga aral ng mga nauna sa kanya, si Li Hanshin ay nagpakita ng pagkabahala. Sa kabilang banda, sinundan ng kalihim ni Ji Dongman si Li Hanshin na nalaman na hindi rin siya nagtagumpay kay Jin Chon. Naniniwala si Yeo, yung Jun na sa mundong ito, walang magulang na hindi nag-aalala sa kanilang mga anak. Ang sakit ng anak ni Jin Chon ay hindi na rin maaaring ipagpaliban pa. Upang makakuha ng parol si Ji Dongman, kinontak ni Yeo, yung Jun ang kanyang nasasakupan, inutusan siyang takutin ang bata. Sinunod ng nasasakupan ang utos, lumapit sa paaralan ng anak ni Jin Chon. Nagmamaneho siya ng motorsiklo na mabilis patungo sa bata at sinadya pang umikot ng ilang beses sa paligid nito. Buti na lang sa kritikal na sandali, dumating si Li Hanshin na nagmamaneho ng kotse sa tamang oras at pinilit siyang huminto. Kasalukuyan, narinig ni Jason si Li Hanshin na bumubulong sa banyo, nagsasalita ng masasamang bagay tungkol sa bata. Napansin niyang may mali, kaya agad siyang nakipag-ugnayan kay Li Hanshin. Kaya naganap ang eksenang ito, sinubukan ni Li Hanshin na hulihin ang nasasakupan, ngunit ginamit niya ang kaguluhan upang makatakas. Nahimatay sa takot ang anak ni Jin Chon, binigyan siya ni Li Hanshin ng first aid at dinala sa ambulansya. Matapos matanggap ang tawag sa telepono ng kanyang asawa, agad na pumunta si Jin Chon sa ospital. Nakamit na ng kanyang anak ang kritikal na kondisyon, ngunit sinabi ng doktor na kung hindi agad operahan, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngayong araw, iniligtas ni Li Hanshin ang bata. Nagpasalamat si Jin Chon, ngunit ibang usapan ang trabaho, hindi pa rin siya pumayag sa parol para kay Ji Dongman. Nag-aalala si Li Hanshin, ipinahayag kay Jin Chon na ang nangyari ngayon ay planado ng mga tao ni Ji Dongman. Kung pababayaan ito, hindi malaman kung kailan malalagay muli sa panganib ang bata. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Li Hanshin, pinakiusapan si Jin Chon na aprubahan ang aplikasyon sa parol ni Ji Dongman. Nang sabihin niya ito, napakatatag ng boses ni Li Hanshin. Umaasa siyang magtitiwala sa kanya si Jin Chon, at dahil nagtiwala kay Li Hanshin, sa wakas ay nakipagkompromiso siya. Isinama niya si Ji Dongman sa listahan ng pagsusuri ng parol para sa susunod na termino. Bilang kapalit, sumailalim sa operasyon ang anak ni Jin Chon. Dumating si Li Hanshin sa bilangguan para ipaalam ang magandang balita kay Ji Dongman. Tinupad ni Ji Dongman ang kanyang pangako at di magtatagal, itatalaga si Li Hanshin bilang parole examiner. Ngunit kasabay nito, nagtataka rin si Ji Dongman. Hindi kailangan ni Li Hanshin ng pera o kasikatan, ngunit gusto niyang maging parole examiner, tiyak na may dahilan. Nagpaliwanag si Li Hanshin na may hindi maintindihang tingin dahil may isang tao na kailangan niyang pigilan ang parole sa lahat ng paraan. Kahapon, kinumbinsi ni Li Hanshin si Jin Chon para isama niya ang chaebol na si Ji Dongman sa listahan ng pagsusuri ng parole.
Ngunit ito ay listahan lamang at pagkaraan ng isang linggo, kailangan ng parole board na magdaos ng pulong. Matapos sumang-ayon ang mahigit kalahati ng mga parole examiner, saka palang makakakuha ng parole si Ji Dongman. Tiniyak ni Lee Han-shin kay Jin Chon na pipigilan niya ang parole ni Ji Dongman. Ayon sa kasunduan kay Ji Dongman, makalipas ang ilang araw, itatalaga si Lee Han-shin bilang parole examiner ng Ministry of Justice. Ang parole examiner ay tinatawag ding huling hukom, ang huling depensa na nagpapasya kung ang isang kriminal ay bibigyan ng parole o hindi. Para sa katarungan, sinimulan ni Lee Han-shin ang paghahanda ng paunti-unti. Una, naghanap siya ng maraming kaso na may kaugnayan sa pagsusuri ng parole ng Ministry of Justice. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan niya ang pangalan ng babaeng pulis na si Seo Hyun. Plano niyang maghanap ng tagumpay mula kay Seo Hyun para labanan ang krimen. Si Seo Hyun ay isang mahusay na pulis sa Special Investigation Unit. Palagi siyang sumusunod sa mga prinsipyo at naninindigan sa katarungan. Ang kaso ni Ji Dongman ay siya ang nagpatakbo ng investigasyon. Nagpunta si Lee Han-shin kay Seo Hyun, umaasa na makita ang file ng kaso ni Ji Dongman. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Seo Hyun kaya hindi niya ibinigay ang file. Iba ang parole examiner, ayon sa prinsipyo ng pagpapasya sa pamamagitan ng mayorya. Hindi mapipigilan ni Lee Han-shin ang parole ni Ji Dongman kung mag-isa lang siya natutol. May plano na si Lee Han-shin noon pa man. Hinila niya si Jason para manood ng bagong pelikula. Ang pelikula ay pinagbibidahan ng dating asawa ni Ji Dongman. Pagkatapos ng pelikula, pumunta si Choi Won-mi para makipagkita sa mga manonood. Sa pagkikita, diretsahang sinabi ni Lee Han-shin kay Choi Won-mi na sumulat siya ng masasamang komento sa mga balitang may kaugnayan sa kanya. Naguluhan si Choi Won-mi. Bakit bigla na lang sinasabi ni Lee Han-shin ang mga bagay na ito sa kanya? Umaasa siyang idedemanda siya ni Choi Won-mi para sa paninirang puri. Ito ang unang hakbang sa plano ni Lee Han-shin na pabagsakin si Ji Dongman. Kinaumagahan, naghihintay na si Lee Han-shin sa istasyon ng pulisya. Plano niyang maghain ng kaso kasama si Choi Won-mi. Kahapon, sinabi ni Lee Han-shin sa kanya na ito ang pinakamahusay na paraan upang maghiganti kay Ji Dongman. Medyo nag-alinlangan si Choi Won-mi, nag-aalala na kung malalaman ni Ji Dongman ang tungkol dito, magiging masama ito para sa kanya. Sinabi naman ni Lee Han-shin na basta't pumayag siya, bibigyan niya siya ng isang mahalagang regalo. Nang marinig ang tungkol sa regalong binanggit ni Lee Han-shin, sa wakas ay pumayag si Choi Won-mi. Pagkatapos ay dinala siya ni Lee Han-shin sa istasyon ng pulisya, at naghain ng kaso kay Pulis Seo Hyun. Umaasa siyang personal na imbestigahan ni Seo Hyun ang kasong pagkasira ng reputasyon kung saan siya sangkot. Hindi maintindihan ni Seo Hyun, inakala niya na makikipagkasundo si Lee Han-shin kay Choi Won-mi. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni Lee Han-shin na hindi siya makikipagkasundo. Sa halip, umaasa siyang imbestigahan ng mabuti ni Seo Hyun ang kasong ito. Kasabay nito, para makakuha ng parole, lubusang naghanda si Ji Dongman. Una, pinapunta niya si Lee Han-shin mula sa legal department upang makipagkita sa mga pinuno ng media outlets. Dapat baguhin ng mga media outlet ang kanilang direksyon ng balita at alisin ang mga balitang hindi pabor kay Ji Dongman. Matapos suhulan ng pera, sunod-sunod na pumayag ang mga pinuno ng media. Susunod, ayon sa gusto ni Ji Dongman, nagsimulang lapitan ni Lee Han-shin ang mga organisasyon ng mamamayan na makakalikha ng pampublikong opinyon. Ang paraan ay direktang magbigay ng pera sa mga organisasyong ito. Panghuli at ang pinakamahalagang hakbang ay ang suhulan ang mga parole examiner. Una, ang Deputy Minister of Justice ang sinuhulan, ipinangako ng kalihim ni Ji Dongman. Basta't mabigyan ng parole si Ji Dongman, si Deputy Minister ay itataas sa posisyong ministro. Susunod ay ang Direktor ng Correctional Bureau sa ilalim ng Ministry of Justice. Ibinigay ni Yeo Yong-jun sa kabilang panig ang aplikasyon para sa isang internship sa Silicon Valley sa ibang bansa. Nangako siya na kung papayagan ng direktor ang parole, magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang anak na makahanap ng pinakamahusay na trabaho. Mayroon ding isang propesor ng batas mula sa isang universidad, ipinahiwatig ng kalihim na matutulungan niya ang kabilang panig na mabilis na umakyat sa ranggo. Sa gayon, ang ilang mga parole examiner na malapit ng lumahok sa pagsusuri ng parole ay nasuhulan na. Di nagtagal, opisyal na nagpulong ang Parole Review Committee. Dalawang sibil na organisasyon na sumusuporta at sumasalungat sa paglaya ni Ji Dongman ay nagtatalo ng maingay sa labas ng bulwagan. Sa isang kisap mata, ang buong bansa ay nagbigay pansin sa pagpapasya na ito. Bilang parole examiner, unang dumating si Lee Han-shin sa Ministry of Justice upang lumahok sa komite. Bukod sa pagsusuri ng parole para kay Ji Dongman, kailangan ding pag-usapan ng komite kung dapat bang bigyan ng parole ang iba pang mga tao sa listahan. Sa pulong, bagamat baguhan pa lang si Lee Han-shin, buong tapang siyang nagmungkahi, umaasang aprubahan ang kahilingan sa parole ng isang individual na susuriin. Tumutol ang ibang mga komisyonado sa ideya ni Lee Han-shin na nagsasabing hindi maaaring bigyan ng parole ang taong ito dahil hindi pa siya nakikipagkasundo sa nagrereklamo.
Ngunit sinabi ni Lee Hanshin sa ibang mga komisyonado na ang taong ito ay hindi pa nakikipagkasundo sa nagrereklamo, kundi sa kabaligtaran. Isang araw bago ang pulong ng pagrepaso, natagpuan ni Lee Hanshin ang nagrereklamo at personal na ibinigay ang sulat ng paghingi ng paumanhin mula sa susuriin. Sa katunayan, hindi humingi ng paumanhin ang susuriin, kundi nagkamali siya sa pagsusulat ng address, kaya hindi niya natanggap ang sulat. Mula sa nilalaman ng sulat, nalaman ng nagrereklamo na may Alzheimer's disease ang matandang ina ng susuriin, na antig ang nagrereklamo at sa wakas ay nagpa siya na makipagkasundo. Ngayon, umaasa si Lee Hanshin na aprubahan ng mga komisyonado ang parole para sa taong ito. Sa prinsipyo ng pagpapasya sa pamamaguan ng mayorya, sa wakas ay naaprubahan ang aplikasyon sa parol ng taong ito na isang bagong miyembro sa parole board. Agad na gumawa ng kaibahan si Lee Hanshin sa kanyang unang pagkilos. Susunod ang sesyon ng pagsusuri ng parole para kay Ji Dongman. Sa harap ng mga komisyonado, nangako si Ji Dongman na kung mabibigyan siya ng parole, patuloy siyang mag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Dahil nasuhulan na sila, sa pulong ay may 3 komisyonado na sumang-ayon na bigyan ng parole si Ji Dongman. Maliban sa isang patas na hukom na hindi nasuhulan. Nang turn na ni Lee Hanshin na magpahayag ng kanyang opinyon, tiningnan ni Ji Dongman si Lee Hanshin na puno ng pagtataka. Sigurado na ang abogadong walang pag-aalinlangan na sumuporta sa kanya ay susuportahan siya. Sino ang mag-aakala na mahigpit na tinututulan ni Lee Hanshin ang parol? Sa puntong ito, ang bilang ng mga boto ng suporta at pagtutol ay 3. 2, ang boto ni Lee Hanshin ay tila hindi mahalaga. Ngunit hindi niya inaasahan na handa na pala siya sa kanyang dahilan na sinasabing si Ji Dongman ay iniimbestigahan sa isa pang kaso, kaya hindi siya maaaring aprubahan para sa parol. Ang kasong binanggit ni Lee Hanshin ay ang kaso ng paninira laban sa dating asawa ni Ji Dongman. Nang araw na iyon, sa istasyon ng pulisya, nagsinungaling si Lee Hanshin kay Seo Hyun na hindi siya ang gumamit ng kanyang social media account upang magkomento ng masama tungkol kay Choi Won-mei, kundi si Ji Dongman ang lihim na kumuha ng kanyang telepono. Sa pulong ng review committee, patuloy na nagpaparatang si Lee Hanshin na sinasabing nawala ang kanyang telepono sa mismong oras na nakita niya si Ji Dongman sa bilangguan. Agad namang ipinagtanggol ni Ji Dongman ang sarili na sinasabing hindi niya isinulat ang mga masasamang komentong iyon. Ngunit handang-handa na si Lee Hanshin, kinuha niya ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording kung saan minura ni Ji Dongman ang kanyang dating asawa at ipinakita pa ang mga intimate na larawan ni Ji Dongman kasama ang maliit na aso. Sinabi niya na gumamit si Ji Dongman ng mga pananakot para makuha ang alagang aso na itinuturing ni Choi Won-mei na kapamilya at noon lang na-realize ni Ji Dongman na niloko siya ni Lee Hanshin. Ang totoo, ang dahilan kung bakit sinuportahan at nagpanggap si Lee Hanshin sa harap ni Ji Dongman ay para pabagsakin siya sa isang iglap ngayon. Ngayon, ginamit ni Lee Hanshin ang dahilan ng pagtiyak sa katarungan sa investigasyon ng pulisya, humihiling ng pagpapaliban sa pagsusuri ng parol para kay Ji Dongman. Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga komisyonado ay hindi sumang-ayon sa ideya ni Lee Hanshin sa paniniwalang ang parol ni Ji Dongman ay hindi gaanong naugnay sa investigasyon ng kaso ng paninirang puri. Nang akalain ni Lee Hanshin na mag-isa na lang siya, biglang dumating si Seo Hyun sa pulong ng komite, iniharap ang katotohanan bilang pulis na nag-imbestiga sa kaso ng paninirang puri. Kung bibigyan ng parol si Ji Dongman, malaki ang posibilidad na sisirain niya ang ebidensya. Pagkatapos, ipinamahagi ni Lee Hanshin sa mga komisyonado ang petisyon na sinulat mismo ni Seo Hyun na ang nilalaman ay humihiling na ipagpaliban ang pagsusuri ng parol para kay Ji Dongman. Sa ilalim ng presyon mula sa pulisya, napilitan ang mga komisyonado na ipagpaliban ang pagsusuri ng parol para kay Ji Dongman. Napagtanto ni Ji Dongman na niloloko siya ni Lee Hanshin, kaya galit na galit siya at sumigaw kay Lee Hanshin. Nagsagawa siya ng isang kamanghamanghang pagbaliktad ng sitwasyon, ngunit alam niya na hindi madaling bibitaw si Ji Dongman. Para tuluyang pabagsakin ang krimen, lihim na nakipagkita si Lee Hanshin sa isang babaeng may malaking papel, ipinangako na tutulungan niya itong mabawi ang naantalang utang. Bilang kapalit, umaasa siyang makikipagtulungan ito sa kanya at matagumpay na matatanggihan ang aplikasyon ng parole ng kanyang dating asawa. Sa maikling panahon, patuloy siyang pinupuri at dumagsa ang mga kontrata sa pelikula at patalastas. Kahapon, salamat sa pakikipagtulungan kay Pulis Seo Hyun, natanggihan ni Lee Hanshin ang aplikasyon ng parole ni Ji Dongman. Nang magtagumpay ang lahat, tinawagan ni Lee Hanshin ang kanyang nakatatandang kasamahan na si Jin Chon. Sinabi na ngayon pa lang ito nagsisimula at mayroon pa siyang mas malalaking galaw sa hinaharap. Nag-aalala si Jin Chon na malalagay sa panganib ang kanyang nakababatang kasamahan, pinayuhan si Lee Hanshin na huminto sa tamang oras. Sinabi ni Lee Hanshin sa kanyang nakatatandang kasamahan na huwag mag-alala, mayroon siyang maingat na plano. Matapos mabigo ang aplikasyon ng parol, ibinalik si Ji Dongman sa bilangguan. Sinabi ng warden kay Ji Dongman na, basta't bawiin ni Choi Won-mei ang kanyang kaso, sa susunod na buwan, si Ji Dongman ay maaaring isama muli sa listahan ng pagsusuri ng parol. Kasabay nito, pinalibutan si Choi Won-mei ng media, tinatanong kung bakit niya hinayaan ang kaso laban kay Ji Dongman para sa paninirang puri.
Nag-alinlangan si Choi Won-mi, sinabi na ang aksyon na ito ay para sa katarungan. Sinabi niya na bilang dating asawa, siya ang higit na nakakaintindi kay Ji Dong-man, at para sa isang kriminal na hindi nagsisisi tulad niya, natural lamang na parusahan siya. Dahil sa pahayag na ito, nanguna sa takilya ang pelikula na pinagbidahan niya. Mismong siya ay pinuri bilang isang babaeng nagbibigay katarungan. Dumagsa rin ang mga kontrata sa advertisement matapos ang matagal na pagkawala. Sa katunayan, bago pa man maghain ng kaso, ipinangako ni Lee Han-shin na bibigyan si Choi Won-mi ng malaking regalo na magpapasikat sa kanya. Ngayon, mukhang napakalaki nga ng halaga ng regalong ito. Sa panahong iyon, halos abutin ng rayuma si Choi Won-mi sa dami ng tinatanggap na advertisement. Ngunit sa araw ng paggawa ng advertisement, nakatanggap siya ng isang piraso ng papel mula kay Ji Dong-man. Nakasulat doon ang pagbabanta na bisitahin siya sa kulungan. Sa totoo lang, para maghanda para sa susunod na parole review, hiniling ni Ji Dong-man kay Choi Won-mi na bawiin ang kaso. Para sa kanyang acting career, matigas siyang tumanggi. Kung babawiin niya ang kaso ngayon, hindi na siya magiging babaeng nagtataguyod ng katarungan. Sa kabilang banda, pinaalalahanan ni Police Officer Seo Hyun si Lee Han-shin na hindi madaling susuko si Ji Dong-man. Gaya ng inaasahan, pagkababa ng telepono, tinawagan ni Ji Dong-man si Lee Han-shin. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Lee Han-shin na dahil hindi nagsisisi si Ji Dong-man. Sa kabilang linya, galit na nagmura si Ji Dong-man. Ngunit hindi ito pinansin ni Lee Han-shin at ibinaba ang telepono. Nagtanong si Police Officer Seo Hyun kay Lee Han-shin kung hindi ba siya natatakot na gumanti. Balik tanong ni Lee Han-shin kay Police Officer Seo Hyun. Malinaw na alam niyang delikado ang pakikipagtulungan sa kanya sa pagdalo sa meeting ng parole review. Ngunit bakit ginawa pa rin niya? Sumagot lang si Police Officer Seo Hyun na sa tingin niya ay iyon ang tamang gawin. Sinabi ni Lee Han-shin na may matatag na tinig na ginagawa rin niya ang tamang bagay para sa parehong dahilan. Bago mag-apply si Ji Dong-man para sa susunod na parol, tinitarget ni Lee Han-shin si Choi Hwa-ran na nagpapautang na may mataas na interes. 3 taon na ang nakakaraan, ang direktor ng kumpanya ng stock na si Song Soo at ang kanyang kasabwat na si Hee-jun ay nagsagawa ng investment scam. Sa presentasyon, ginamit nila ang matatamis na salita upang akitin ang ordinaryong tao na mamuhunan. Hindi nagtagal, ni-raid at nisil ang kumpanya. Nadakip din sina Song Soo at Hee-jun na wala ang lahat ng pera ng mga investor. Isa rin si Choi Hwa-ran sa mga biktima. Noon, dahil sa tiwala niya sa dalawa, malaking halaga ng pera ang nawala kay Choi Hwa-ran sa isang gabi. Nababalitaan na si Song Soo ay nagpupumilit na hindi nagsisisi at humihingi ng parol. Upang pigilan si Song Soo na makakuha ng parol, binalak ni Lee Han-shin na makipagkita kay Choi Hwa-ran. Sa katunayan, sina Choi Hwa-ran at Lee Han-shin ay itinuturing na mga dating magkakakilala. Dati ay kinasuhan niya ito ng iligal na paniningil ng utang. Noon ay nanalo si Lee Han-shin sa kaso, ngunit pagkatapos ay binantaan siya ni Choi Hwa-ran. Kung maglakas loob siyang guluhin pa ang kanyang mga gawain, mag-ingat na sa susunod ay mawawala siya ng walang bakas. Ngunit ngayon, upang pigilan ang mga kriminal na makalaya, hindi na gaanong nag-iisip si Lee Han-shin. Walang awa si Choi Hwa-ran, kapag hindi siya nagtagumpay sa paniningil ng utang, igagapos niya ang tao at pahihirapan. Habang tinatakot ni Choi Hwa-ran ang isang may utang, nakita niya ang biglaang pagbisita ni Lee Han-shin. Sinabi niyang gusto niyang makipagtransaksyon kay Choi Hwa-ran. Narinig niya ito at napahalakhak. Marami na siyang abogado na kumakatawan sa kanya sa paniningil ng utang. Ngunit iginiit ni Lee Han-shin na iba siya sa mga abogadong iyon. Sa pagkakataong ito, narito siya upang tulungan si Choi Hwa-ran na mabawi ang perang ninakaw sa kanya. Ang perang tinutukoy ni Lee Han-shin ay ang malaking halaga na ninakaw kay Choi Hwa-ran ng kumpanya ng stock 3 taon na ang nakakaraan. Matapos imbestigahan ang kumpanya 3 taon na ang nakakaraan, si Choi Hwa-ran mismo ang pumunta sa kanilang pintuan upang singilin ang utang. Ngunit noon, gaano man kalakas ang pagsipa niya sa pinto, nanatiling nakasara ang pinto ni Song Soo upang maiwasan ang mga mamumuhunan na maningil ng utang. Tinawagan pa nga ni Song Soo ang pulisya para dakpin siya. Bago sumakay sa sasakyan ng pulis, pinagtawanan pa niya si Choi Hwa-ran. Pagkatapos, sa loob ng bilangguan, lalo siyang naging mapagmataas. Kinabukasan, binawian si Song Soo ng isang mamumuhunan na kasama niya sa bilangguan. Dahil lang sa pagtitiwala niya, kay Song Soo ay naloko siya ng lahat ng pinaghirapan niyang pera. Sa araw na natuklasan niyang naloko siya, naaksidente pa siya sa sasakyan dahil sa pagkawala ng pokus. Gayunpaman, sa harap ng biktima, walang balak magsisi si Song Soo. Hindi lamang niya nagawang dominahin ang kanyang kalaban sa gitna ng away, kundi patuloy din niyang kinukutya ang katangahan ng mamumuhunan. Tinanggapan ni Choi Hwa-ran na si Lee Han-shin ay talagang itinalaga bilang isang parole examiner matapos niyang ipaimbestiga ito. Ibinaba ni Choi Hwa-ran ang kanyang pagbabantay at kusa siyang nilapitan. Tinanong si Lee Han-shin kung paano niya tutulungan siyang mabawi ang malaking halaga ng perang nakuha mula sa kanya. Hindi sumagot si Lee Han-shin, ngunit isinulat ang dalawang salita, paghihiwalay, na sa madaling salita ay paghihiwalay. Naniniwala si Lee Han-shin na tiyak na itinago ni na Song Soo at Hee-jun ang ninakaw na pera sa isang lugar. Basta magkasira at maghinalaan ang dalawa, malalaman ang lokasyon ng pera.
Upang maisakatuparan ang plano sa paghahanap ng pera, tinarget ni Lee Hanshin ang financial manager ni Song-soo na si Jong Mi-young. Inutusan niya si Jason na magbantay araw-araw sa gaming center na responsable sa pagsubaybay kay Jong Mi-young. Nahuli siya ni Jason na madalas pumapasok at lumalabas sa isang restaurant. Agad silang nagtungo ni Lee Hanshin sa restaurant na ito. Nalaman nilang malapit ng malugi ang restaurant. Araw-araw, palihim na pumupuslit si Jong Mi-young sa bodega sa likod ng restaurant. Matapos umalis sa restaurant, formal na sinimula ni Lee Hanshin ang plano ng paghihiwalay. Una, nakipagkita siya kay Song-soo na nagtatrabaho sa bilangguan bilang isang parole examiner. Nakumpleto na ni Song-soo ang kanyang plano matapos mabigyan ng parole. Hindi na ito tungkol sa pagiging isang mabuting tao, simula muli sa wala o kung ano paman. Ngunit hindi naniwala si Lee Hanshin. Hanggang ngayon, hindi pa rin binabayaran ni Song-soo ang kahit isang sentimo sa sinumang biktima. Direktang sinabi ni Lee Hanshin na tutol siya sa kanyang kahilingan para sa parole. Papanatilihin niya ang kanyang opinyon. Narinig ito ni Song-soo ngunit hindi nag-alala. Tila nakapaghanda na siya ng maaga. Nagpatuloy si Lee Hanshin sa pagbitaw ng malupit na salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang matagumpay na pagpigil kay Ji Dongman na makakuha ng parol. At sinabihan niya si Song-soo na huwag masyadong magyabang. Pagkatapos, binisita muli ni Lee Hanshin si Hee-jun sa bilangguan bilang isang abogado. Sa harap ni Hee-jun, una niyang inalala ang 5 buwang kaluwalhatian nang siya ay maging isang mayamang stock tycoon. Ibinunyag din niya na ang kanyang kasabwat na si Song-soo ay malapit ng palayain. Nagsinungaling siya na naghahanda siya ng kompensasyon para sa mga biktima. Sinabi niyang kapag nabigyan ng parol si Song-soo, tiyak na lalamunin niya ng mag-isa ang nakatagong pera na nakuha sa panloloko. Sa oras na iyon, wala nang parte si Hee-jun sa pera. Maingat siya. Nagsinungaling siya sa kanyang harapan na walang ganoong halaga ng pera. Narinig ito ni Lee Hanshin at nagpakita ng kalmadong mukha. Ngunit alam niyang nagsisimula ng matakot ang kalaban. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Lee Hanshin, upang maging matagumpay ang kanyang parol, inutusan ni Song-soo ang kanyang mga tauhan sa labas na ibenta ang kanyang mamahaling kotse. Hiniling niya na mabilis na makipagkasundo sa biktima. Samantala, nakipag-ugnayan si Hee-jun kay Jong Mi-young. Hiniling niya kay Jong Mi-young na kumpirmahin kung may problema sa nakatagong pera na nakuha sa panloloko. Pagkatapos ay kumpirmahin kung talagang humihingi ng parol si Song-soo. Sa utos ni Hee-jun, muling pumunta si Jong Mi-young sa bodega sa likod ng restaurant. Kinontak agad ni Jason si Lee Hanshin nang makita ang eksenang ito. Tinawagan niya si Police Officer Seo-hyun. Nang dumating si Police Officer Seo-hyun, ipinahayag ni Lee Hanshin ang kanyang hinala na maaaring nakatago ang ninakaw na pera sa restaurant. Ayon sa investigasyon, umabot sa 40 bilyong won ang ninakaw na pera. Pinayagan ni Lee Hanshin si Police Officer Seo-hyun na magsagawa ng investigasyon. Gayunpaman, syempre, hindi maaaring direktang pumasok at magsiyasat. Kailangan nilang maghanap ng dahilan. Ang dahilan ay lumabag ang restaurant na ito sa batas sa pagkakakilanlan ng pinagmulan. Nagbebenta sila ng kimchi na akwal na inangkat mula sa ibang bansa, ngunit nilagyan nila ng etiketa na produkto ito ng Korea. Dahil dito, nakapasok sina Lee Hanshin at Police Officer Seo-hyun sa restaurant upang magsagawa ng paghahanap. Direktang pumasok ang dalawa sa bodega. Nagbabaka sakali na makita ang nakatagong pera. Ngunit nakita nilang si Jong Mi-young, ang financial manager, ay nanonood ng video tungkol sa mga balyena. Walang kahit isang sentimo ng ninakaw na pera ang nakita. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Lee Hanshin na ang ninakaw na pera ay tiyak na nakatago sa isang bahagi ng restaurant na ito. Kaya muling nilapitan ni Lee Hanshin si Choi Hwa-ran. Umaasa siyang mabibili niya ang bahay kung saan matatagpuan ang restaurant. Halos matigilan si Choi Hwa-ran. Mula sa pananaw ng isang profesional sa real estate, hindi ito isang komersyal na lugar. Kaunti lang ang dumadaan. Mahirap ding tumaas ang halaga ng bahay kapag nabili na. Ngunit sinabi ni Lee Hanshin kay Choi Hwa-ran, basta magtiwala lang siya sa kanya. Tiyak na tataas ng husto ang halaga ng bahay na ito. Nag-aalangan pa rin si Choi Hwa-ran. Sa huli, nagpasya siyang pautangin si Lee Hanshin upang bilhin niya ang restaurant. Sumang-ayon si Lee Hanshin. Kasabay nito, inanyayahan niya sina Choi Hwa-ran at Police Officer Seo-hyun sa restaurant. Pagkatapos, binigyan ni Choi Hwa-ran ang may-ari ng restaurant ng malaking halaga ng pera. Totoo nga na ang pera ay nagpapakilo sa demonyo. Walang sabi-sabi, sumang-ayon agad ang may-ari ng restaurant na ibenta ang bahay. Kasabay ng pagbili ng restaurant, binisita ni Lee Hanshin si Hee-jun sa bilangguan dahil sa kaso ng investment scam. Naipatingin na ni Hee-jun sa kanyang mga tao. Ang kasabwat niyang si Song-soo ay nakikipag-ayos na sa biktima. Para makalikom ng pambayad, ibinenta pa niya ang kanyang bahay at kotse. Bagamat nag-aalala siya na kapag nakalaya na, kukunin ng kanyang kasabwat ang ninakaw na pera. Ngunit nagkunwari pa rin siyang kalmado sa harap ni Lee Hanshin. Kinandili niya na wala raw ganoong halaga ng pera. Maingat na pinilit ni Lee Hanshin ang sitwasyon. Sinabi niyang ilang araw na ang nakalipas, lumapit sa kanya ang isang kasamahan sa parole board. Humingi siya ng tulong para mabigyan si Song-soo ng parol.
Nang marinig ito ni Lee Han-shin, bagamat nagkunwari pa ring kalmado si Hee-jun, napansin niya ang pagkabalisa sa galaw ng katawan nito. Pagkatapos, kinontak ni Lee Han-shin si Choi Hwaran. Iminungkahi niyang utusan niya ang kanyang mga tao na pumunta sa bilangguan para turuan si Hee-jun ng leksyon. Hindi nagtagal, sadyang nakipag-away ang mga tauhan ni Choi Hwaran kay Hee-jun sa loob ng selda. At hinanap siya para guluhin. Dahil dito, si Hee-jun ay ikinulong sa solitary confinement. Matapos bugbugin, sa wakas ay naging masunuri na rin siya. Nang sumunod na pagbisita ni Lee Han-shin, nagmamadaling hiniram ni Hee-jun ang kanyang telepono. Gusto niyang tawagan ang financial manager na si Jong Mi-young sa labas. Sinabi ni Hee-jun na ilipat ang lahat ng ninakaw na pera na nakatago sa restaurant sa ibang lugar. Ngunit ang totoo, ang pag-uusap nilang dalawa ay malinaw na narinig ni Lee Han-shin na nakatago sa isang sulok. Nang gabing iyon, nang dumating si Jong Mi-young sa harap ng restaurant, nakita niyang sarado na ang restaurant. Nagpanggap si Choi Hwaran na siya ang tunay na may-ari ng restaurant at pinalayas siya. Nagmamadaling pumunta si Jong Mi-young sa bilangguan upang kausapin si Hee-jun at ibalita ang sitwasyon sa kanya. Matapos marinig ito, nag-aalala si Hee-jun. Sa halip ay inutusan niya si Jong Mi-young na dalhin ang kanyang mga tauhan. Dapat nilang bawiin ang ninakaw na pera na nakatago sa restaurant sa anumang paraan. Ayon sa utos ni Hee-jun, pinangunahan ni Jong Mi-young ang 12 ng mga tauhan at dumiretso sa restaurant. Siyempre, inayos na ni Choi Hwaran ang kanyang mga tauhan. Sa gabi, nagkaroon ng malaking labanan ang dalawang panig sa harap ng restaurant. Binalak ni Jong Mi-young na samantalahin ang kaguluhan upang makalusot sa restaurant at maghanap ng pera. Hindi niya inaasahan na naghihintay na sina Choi Hwaran, Lee Han-shin at Police Officer Seo Hyun sa loob. Sumugod si Police Officer Seo Hyun at sinipa siya bago magpaputok ng babala. Dumating din sa oras ang mga pulis, inaresto ang lahat ng nagkalat na tauhan. Nahulaan ni Choi Hwaran na ang mga tauhan ay nagwala. Inihahayag lamang na talagang itinago ng restaurant na ito ang 40 bilyong won ng ninakaw na pera. Para mahanap ang pinagtataguan ng pera, napakasimple at bastos ng kanyang plano. Wasakin lang ang pader nang malapit ng hawakan ng mga tauhan ni Choi Hwaran ang malaking martilyo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naalaala ni Lee Han-shin ang pinagtataguan ng pera. Dati, sinabi ng may-ari ng restaurant na ang kimchi at miso paste sa kanyang tindahan ay gawa niya mismo. Ngunit ang kinain niya sa restaurant ay malinaw na imported na miso paste. Kaya dumating ang problema, nasaan ang miso paste na ginawa ng may-ari ng tindahan mismo. Sinundan ang bakas ng miso paste, umakyat si Lee Han-shin at ang lahat sa rooftop ng restaurant. Gaya ng inaasahan, nakita nila ang maraming banga ng miso paste na nakalagay doon at nakakandado pa ang pinto. Sinira ni Lee Han-shin ang kandado ng pinto at sumisit siya sa banga ng miso paste. Nag-aalangan pa rin si Choi Hwaran. Sa huli, nagpasya siyang pautangin si Lee Han-shin upang bilhin niya ang restaurant. Sumang-ayon si Lee Han-shin. Kasabay nito, inanyayahan niya sina Choi Hwaran at Police Officer Seo Hyun sa restaurant. Pagkatapos, binigyan ni Choi Hwaran ang may-ari ng restaurant ng malaking halaga ng pera. Totoo nga na ang pera ay nagpapakilo sa demonyo. Walang sabi-sabi, sumang-ayon agad ang may-ari ng restaurant na ibenta ang bahay. Kasabay ng pagbili ng restaurant, binisita ni Lee Han-shin si Hee-jun sa bilangguan dahil sa kaso ng investment scam. Naipatingin na ni Hee-jun sa kanyang mga tao. Ang kasabwat niyang si Song-soo ay nakikipag-ayos na sa biktima. Para makalikom ng pambayad, ibinenta pa niya ang kanyang bahay at kotse. Bagamat nag-aalala siya na kapag nakalaya na, kukunin ng kanyang kasabwat ang ninakaw na pera. Ngunit nagkunwari pa rin siyang kalmado sa harap ni Lee Han-shin. Nahuli si Lee Han-shin na nagnanakaw ng pang-araw-araw na pagkain mula sa isang convenience store. Ngayon, ang kanyang asawa at anak na babae, si An Seo-yeon, ay nabubuhay sa pamamagitan ng isang maliit na kainan. Ayon kay Lee Han-shin, tama lang na isuko ni An Seo-yeon ang pera sa pambansang kabangyaman. Ngunit ang proseso ng pagkuha ng pera mula sa pambansang kabangyaman at ibalik ito sa mga biktima ay napakahirap at mahaba. Naunawaan ni An Seo-yeon ang kanyang ibig sabihin. Balak ni Lee Han-shin na direktang ipamahagi ang pera na nakuha mula sa pandaraya sa mga biktima. Bilang isang pulis, medyo nag-aalangan si An Seo-yeon. Kinabukasan, nakita ni An Seo-yeon ang mga loan shark na muling nanggugulo sa maliit na kainan. Maging ang pagbabanta na kung hindi magbabayad ang asawa ni Song Ha-yeon, ang kanyang anak na babae ay magiging ulila. Hindi na kayanan ni Police Officer Seo Hyun ang sitwasyon, kaya sinipan niya ang nanggugulo, pinatakbo sila ng pagkalat-kalat. Nang makita ang maliit na batang babae na umiiyak sa bisig ng kanyang ina, tuluyang nagbago ang isip ni Police Officer Seo Hyun. Nang gabing iyon, kinontak niya si Lee Han-shin at pinayagan siyang itago ang ninakaw na pera at magpapanggap siyang walang nakita. Kasabay nito, sumang-ayon din si Choi Hwaran sa plano ni Lee Han-shin. Plano niyang ipamahagi ang ginto sa mga biktima. Bago ang pagdinig ng parol ni Song-soo, bumoto ang mga examiner. Una si Lee Han-shin, naglabas siya ng dokumento. Iyon ay isang petisyon mula sa maraming tao na tumututol sa parol ni Song-soo. Sapat na patunay ang petisyon na ito na hindi pa napapatawad si Song-soo ng mga biktima. Kaya, mariing tinutulan ni Lee Han-shin ang parol ni Song-soo.
Tulad ng dati, sa natitirang 4 na examiner, 2 ang may mataas na posibilidad na nabayaran na ni Song-su at parehong sumusuporta sa parol. Isang examiner na isang hukom ay matatag pa ring tumututol sa parol. Kaya, ang boto ay naging 2-2. Kung makakakuha ba ng parol si Song-su ay nakasalalay kay Dong-si, ang huling examiner, napakakumpiyansa ni Song-su dahil nabayaran na niya ito noon. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang tututol ang taong ito sa parol. Hindi alam ni Song-su na niloko siya ni Lee Han-shin. Kahapon, kinausap niya si Dong-ki na nabayaran. Binantaan niya ito na ang financial manager ni Song-su ay matagal nang tumakas kasama ang ninakaw na pera. Nang walang perang ito, hindi mababayaran ni Song-su ang suhol sa examiner. Kung walang benepisyo, syempre hindi papayag si Dong-ki sa parol. Kaya natapos ang pulong na may resulta na 3-2, tinatanggihan ang aplikasyon ni Song-su para sa parol. Sinabi ni Lee Han-shin sa kanya na natagpuan niya ang ninakaw na pera at ibinahagi na ito sa mga biktima. Sa oras na ito, ang mga nakatanggap ng ninakaw na pera ay parang muling nabuhay. Si Song Haeon sa bilangguan ay nakatanggap din ng liham mula sa kanyang asawa. Nalaman niya ang magandang balita na may mabuting tao na nagbalik ng pera. Hindi lang doon nagtatapos ang magandang balita. Ngayon, nakita ni Choi Waran na ang kalsada kung saan matatagpuan ang restaurant ay malapit ng gawa ng expressway. Nang lumabas ang balita, biglang tumaas ang presyo ng bahay sa lugar na ito. Kapag perpektong nalutas ang problema, unti-unti ring lumilitaw ang panganib. Kamakailan, habang nagpepelikula si dating asawa na si Choi Won-mi ng isang commercial, hindi niya inaasahan na dumating si Jong Hoon, ang abogado ni Ji Dong-man, at nagbanta. Sinabi niya na ilalantad niya ang pagbabanta ni Choi Won-mi sa kanyang mga kaklase sa paaralan. Napilitan siyang bisitahin si Ji Dong-man. Sa katunayan, ang pagbabanta sa mga kaklase ay ganap na gawa-gawa lamang. Ngunit para makakuha ng parole, binantaan ni Ji Dong-man na kaya niyang gawing totoo ang chismis. Hiniling niya kay Choi Won-mi na bawiin ang kaso, kaya't nakipagkita siya kay Lee Han-shin upang pag-usapan kung paano ito susolusyunan. Pinayuhan niya si Choi Won-mi na bawiin ang kaso, dahil ang kaso ay pansamantalang hakbang lamang. Pagkatapos ay nakipagkita si Lee Han-shin kay Ji Dong-man na nagbanta na kung hindi niya titigilan ang pagharang sa kanyang parol, lahat ng nakapaligid kay Lee Han-shin, kasama na siya mismo, ay mapapahama. Hindi siya natinag, ngunit ng gabing iyon, inatake siya ng isang misteryosong tao. Ang umaatake ay si Ji Dong-man na pinigilan ni Lee Han-shin na makakuha ng parol. Naghanap siya ng taong magtuturo kay Lee Han-shin ng leksyon, ngunit sa kabutihang palad ay hindi niya sinaktan ng husto. Bahagya lamang nasugatan si Lee Han-shin. Pagkalabas niya sa ospital, pinuntahan niya si Ji Dong-man sa bilangguan. Inakala ni Ji Dong-man na matapos bugbugin, mas magiging masunurin si Lee Han-shin. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin ito makikipagkompromiso. Nang makita ito ni Ji Dong-man, binanggit niya ang pangalan ni Subum, isang senior ni Lee Han-shin. Binalaan niya si Lee Han-shin na huwag hayaang sirain ng mga tao at pangyayari sa nakaraan ang kanyang kasalukuyang buhay. Malalim ang investigasyon ni Ji Dong-man sa nakaraan ni Lee Han-shin. Si Subum ay isang senior na nirerespeto ni Lee Han-shin tulad ng isang ama noong siya ay isang warden pa. Isang matuwid at may prinsipyong tao. Ilang taon na ang nakalipas, sinubukan ni Subum na pigilan si Ji Myung-seok, ang masamang anak ni Ji Dong-man, na makakuha ng parol. Ngunit ang resulta ay naparatangan siya at napasok sa bilangguan. Naniniwala si Ji Dong-man na sinisikap ni Lee Han-shin na pigilan ang kanyang parol upang ipaghiganti si Subum. Sa harap ng kanyang pagbabanta, pinili niyang harapin ang kapangyarihan hanggang sa huli. Matapos makipagkita kay Ji Dong-man, sinalubong ni Lee Han-shin ang bisita ngayong araw na si Choi Won-mi. Ngayon, habang nagpepelikula siya ng isang commercial, dumating si Jong Hoon sa set at hiniling kay Choi Won-mi na bawiin ang kaso laban kay Ji Dong-man sa linggong ito. Ipinaliwanag ni Lee Han-shin na ang pagdinig ng parol ni Ji Dong-man ay magaganap sa linggong ito. Kung hihintayin pa ni Choi Won-mi ang isang araw bago bawiin ang kaso, ang aplikasyon ni Ji Dong-man para sa parol ay maantala ng 1 buwan at kailangan niyang manatili sa bilangguan ng 1 pang buwan. Iminungkahi ni Lee Han-shin na gamitin niyang dahilan ang pagpunta sa ibang bansa para magpicture upang maiwasan si Jong Hoon. Kinabukasan, nang matanggap ni Jong Hoon ang balita, dali-dali siyang tumakbo sa paliparan. Ngayon ang huling araw ng linggong ito. Kailangan niyang pigilan si Choi Won-mi na umalis ng bansa. Ngunit nang dumating si Jong Hoon sa paliparan, nakita lang niya ang ibang tao na nakasuot ng damit ni Choi Won-mi. Malinaw na plinano na ito ni Lee Han-shin. Galit na sumigaw si Jong Hoon sa paliparan. Dahil dito, kinailangan siyang kalagkarin palabas ng security. Nang makita ang galit niya sa video, masayang humiti si Choi Won-mi na nakaupo sa kotse ni Lee Han-shin. Sa totoo lang, para maiwasan si Jong Hoon, hindi talaga siya umalis ng bansa, kundi inayos ni Lee Han-shin na manatili siya sa isang maliit na baryo na may istilong Italyano. Dahil hindi niya makita si Choi Won-mi, naantala muli ang aplikasyon ni Ji Dong-man para sa parol ng 1 buwan. Kasabay nito, upang malutas ang problema ni Myung-seok, inutusan niya ang kanyang sekretarya na si Hee Yong-jun na hanapin ang isang binata na nagngangalang Dong-hak. Nang gabing iyon, isang misteryosong tao na nakasuot ng helmet ang pumunta kay Dong-hak sa hotel at sinaktan siya ng husto. Kasabay nito, hinanap din ni police officer si Oh-hyun si Dong-hak.
Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras kaya't hindi siya nagawang saktan ng taong nakasuot ng helmet. Matapos makipaglaban kay Police Officer Si Hyun, kapwa tumakas ang taong nakasuot ng helmet at si Dong Ha. Inakala niyang nakatakas siya sa atake, ngunit hindi niya inaasahan na si Hyung Jun pala ang umatake sa kanya mula sa likod. Sa kabilang banda, nakipagkita si Lee Han-shin sa kanyang senior na si Jin Chon. Matapos maranasan ang pagkakansela ng parol ni Ji Dong-man, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa tungkol sa kanya. Habang nag-uusap, nakita nila ang balita, isang lalaki na binigyan ng parol ang nahulog mula sa gusali. Kilala nina Lee Han-shin at Jin Chon ang lalaking ito. Bago lumabas sa bilangguan, ipinangako ni Bok-yu na mamuhay ng mas mabuti. Nag-alala si Lee Han-shin na baka nagpapanggap lang itong nagsisisi. Dahil nakita niya ang ganitong sitwasyon ng maraming beses sa mga nakaraang taon, ngumiti ulit si Jin Chon at sinabing hindi ganoon si Bok-yu. Hindi pa nagtatagal, nagpakasal ang kanyang anak na si Chai Ong-ho at nagkaroon ng anak. Sa simula ay tuwang-tuwa si Bok-yu, ngunit hindi niya inaasahan na gusto na siyang putulin ng kanyang anak. Dahil lamang sa ayaw niyang magkaroon ng kriminal na lolo ang kanyang magiging apo, at para muling mabuo ang imahe ng isang ama sa puso ng kanyang anak, nagpa siya si Bok-yu na magsimulang muli. Sa determinasyong ito, matagumpay siyang nakakuha ng trabaho pagkatapos ng kanyang parole at nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ngunit kahapon, biglang umakyat si Bok-yu sa mataas na lugar, ipinagsigawan na siya ay inosente, at sa huli ay nahulog hanggang sa mamatay. Si Police Officer Si Hyun ay nagpunta sa kumpanya upang mag-imbestiga. Ipinaliwanag ni Jin Sang, ang may-ari ng kumpanya, na ilang araw na ang nakakaraan, may nakakita kay Bok-yu na palihim na pumasok sa kanyang opisina sa hating gabi. Kinabukasan, nalaman niyang nawawala ang kanyang branded na relo. Dahil sa nakaraan ni Bok-yu, agad na naghinala si Jin Sang sa kanya, bagaman patuloy na iginiit ni Bok-yu na wala siyang kinuha. Nakakagulat, nang iminungkahi ni Seo-hon na imbestigahan ang key number ng relo, nag-atubili si Jin Sang at lumipat sa ibang paksa. Sinabi ng kanyang intuwisyon na may iba pang nakatago sa kasong ito. Matapos marinig ang sinabi ni Jin Chon tungkol kay Bok-yu, nagsimula ring maghinala si Lee Han-shin. Kaya't nakipagkita siya kay Seo-hon upang magtanong pa. Ayon sa kanyang alaala, bago tumalon, sinabi ni Bok-yu na siya ay pinagbantaan. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpanggap sina Lee Han-shin at An Seo-yeon bilang mga kawani ng legal na departamento upang suriin ang kumpanya. Naghanap si Lee Han-shin ng kasamahan ni Bok-yu upang itanong kung siya ay pinagbantaan. Tila may gustong sabihin si kasamang Song Moon, ngunit bago pa man niya ito masabi ay tinawag na siya ng kanyang superior. Kasabay nito, ayon sa plano, nakipagkita si An Seo-yeon kay Jin Sang. Ikinuwento niya ang tungkol sa nawawalang relo at binanggit ang dalawang salitang pagsusugal, ngunit agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Pagkatapos, sinabi ni An Seo-yeon kay Lee Han-shin na nang makipagkamay siya kay Jin Sang, naramdaman niyang napakalambot ng kamay ng kabilang partido. Ipinapakita nito na matagal nang may ugali ang kabilang partido na maglaro ng baraha. Bukod pa rito, bagaman napakaliit ng negosyong ito, si Jin Sang ay nakasuot ng puro branded na damit at ang nawawalang relo ay napakamahal. Sigurado si Lee Han-shin na siya ay isang profesional na sugarol at ang pagkamatay ni Bok-yu ay may kaugnayan din sa pagsusugal. Kaya pumunta si Lee Han-shin kay Choi Hwaran, ang usurera. Nang marinig ni Choi Hwaran na malapit nang tumaas ang presyo ng restaurant na binili ni Lee Han-shin, hiningi niya itong ilipat sa kanya. Ngunit ngayon, sinabi ni Lee Han-shin na gusto niyang ipakilala ang isang napakayamang kliyente sa kanya. Dahil kay Choi Hwaran na magtatayo ng iligal na kasino, ang kumikitang kliyenteng ito ay makakatulong kay Choi Hwaran na kumita ng malaking halaga ng pera sa isang iglap. Agad na sumang-ayon si Choi Hwaran sa ganitong uri ng pagkita ng pera. Nahanap niya ang isa sa mga tauhan ni Jin Sang. Tinakot siya na tawagan si Jin Sang upang ipaalam ang tungkol sa isang kasino. Naniniwala si Jin Sang na totoo ito at tuwang-tuwa, ngunit kailangan ng kapital para makapaglaro. Dahil sa halagang ito, nakipag-ugnayan si Jin Sang kay Nekyung, isang propesor sa law department ng isang kilalang universidad, na humihiling na ilipat ang pera sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siya sa kadahilanang hindi pa niya naisasayos ng maayos ang usapin ni Bok-yu. Sa kawalan ng pagpipilian, kinailangan ni Jin Sang na kumuha ng pera mula sa kanyang personal na safe. Sa katunayan, ang bawat galaw ni Nekyung ay binabantayan ni Lee Han-shin. Nalaman niya na lihim na ginagamit ni Nekyung ang mga butas sa batas upang tulungan ang isang mayamang anak ng chaebol na makakuha ng maagang parol at pagkatapos ay kumita mula rito. Hindi pa matagal, ang anak ng direktor ng isang kumpanya ng konstruksyon ay napalaya at saktong-sakto pagkatapos ng kanyang temporary release, siya ay inayos na magtrabaho sa parehong kumpanya ni Bok-yu. Malinaw na hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Noong gabing iyon, naghanda si Choi Hwaran ng kasino at lumapit sa pinuno na kadalasang kasama ng boss ng kumpanya para humingi ng tulong. Nang gabing iyon din, nagdala si Jin Sang ng pera sa kasino at umupo sa mesa ng sugal. Nagpa siya na kukunin ang pera mula sa ibang sugarol. Lihim na binantayan ni Choi Hwaran at Lee Han-shin ang kanyang mga kilos. Hindi inaasahan, napakatalino ni Jin Sang at natuklasan niya ang isang sugarol na nandadaya. Lumapit siya at nagpa siya na turuan ang taong iyon ng leksyon at kasabay nito ay kinuha ang pusta nito.
Nang makita na naging mapanlin lang ang sitwasyon, nag-alala sina Lee Hanshin at Choi Huaran. Hanggang sa may isang lalaki na nahuli, lumapit sa mesa ng sugal. Nakita ang dala niyang maraming pera, kaya nagpa siya si Jinsang na maglaro ng isa pang round. Ang misteryosong lalaking ito ay tila isang malaking biktima, ngunit sa katunayan ay si Lee Hanshin na nagkunwari upang mahuli siya sa bitag. Sadya ni Lee Hanshin na taasan ang taya, at tulad ng inaasahan, ayaw niyang magpatalo, at sinundan niya si Lee Hanshin ng malapitan. Tumingin siya sa kamera at nagbigay ng senyas. Sa oras na ito, naintindihan ni Choi Huaran ang ibig sabihin at lumapit sa mesa ng sugal. Nagpahayag na magpapahiram siya ng kapital sa mga sugarol na kasalukuyang maswerte. Muling nahulog si Jinsang sa bitag at balak niyang humiram ng malaking halaga mula kay Choi Huaran bilang kapital. Ayon sa plano, hiningi ni Choi Huaran na magbigay siya ng isang bagay bilang kolateral. Nang marinig iyon, kinuha ni Jinsang ang kumikinang na relo niyang Rolex sa kanyang kamay upang ipambayad at nakakuha ng malaking halaga ng pusta. Pagkatapos, umupo si Choi Huaran at naghintay na matalo siya, ngunit hindi niya inaasahan na si Jinsang ay napakaswerte at nanalo pa nga ng malaki. Habang siya ay nasasabik, biglang dumating si An Seoyeon kasama ang kanyang koponan at inaresto ang lahat ng mga iligal na sugarol, kasama na si Jinsang. Bilang resulta, ang lahat ng pera na napanalunan niya ay kinumpiska. Mahalagang banggitin na ang pag-aresto sa mga sugarol ng gabing iyon ay ang plano na napagkasunduan na ni Lee Hanshin sa kanya. Upang makamit ang lehitimong layunin ng pag-aresto kay Jinsang, kahit si Choi Huaran ay walang alam. Sa istasyon ng pulisya, nakumpirma ang key number ng Rolex watch na isinangla ni Jinsang kay Choi Huaran. Kinumpirma na ito ang relo na nagpakulong kay Bokyu. Kung ang relo ay nasa kamay niya, agad na mapapatunayan ang pagiging inosente ni Bokyu. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Jinsang. Itinuro ni Lee Hanshin na ang relo ay isang limited edition ng Rolex. Napakadaling subaybayan ang naugnay na impormasyon sa pamamagitan ng key number. Naghanap si Lee Hanshin at nalaman niyang ang bumili ng relo ay si Nekyung. Bukod sa pagtuturo sa universidad, siya rin ay isang parole officer tulad ni Lee Hanshin. Madalas niyang ginagamit ang kanyang posisyon upang makipagsabuatan sa mga makapangyarihan. Karaniwan, mas madaling makakuha ng parol kung makakapagtrabaho sa mga kaugnay na negosyo na nakakatulong sa pagpapababa ng sentensya. Sinamantala ni Nekyung ang pagkakataong ito upang tumanggap ng suhol. Madalas na tinutulungan ang mga anak ng mayayaman na makakuha ng maagang paglaya sa ilalim ng dahilan ng pagtatrabaho. Ang negosyo ni Jinsang ay isa sa mga lugar na nagpapahintulot ng temporary release. Ang mga anak ng mayayaman ay nagtrabaho sa kumpanyang ito pagkatapos lumabas ng korte. Ang Rolex watch na iyon ay ang bayad ni Nekyung kay Jinsang. Ngunit ang problema ay, sa isang relo lang, mahirap patunayan ang iligal na transaksyon sa pagitan niya at nito. Upang makahanap ng tunay na ebidensya, balak ni Lee Hanshin na gamitin ang relasyon ni Jinsang at Nekyung. Nang araw na iyon, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya si Jinsang. Pagkatapos, pumunta si Lee Hanshin sa kanyang kumpanya, nagkunwari bilang isang parole examiner upang imbestigahan ang sitwasyon ng kumpanya. Sa kumpanya ay may isang empleyado na isang mayaman na anak na napalaya. Natuklasan ni Lee Hanshin na ang taong ito ay dapat na nagtatrabaho sa kumpanya, ngunit masayang naglilibang sa labas. Mula noon, pinaghihinalaan niya na si Jinsang ay tumatanggap ng benepisyo mula sa insidenteng ito. At diretsahan niyang sinabi na ang Ministry ng Hustisya ay magsasagawa ng pagsisiyasat sa issue. Sinubukan niyang lumaban, nagbanta na ilalantad ang paglalaro ni Lee Hanshin ng sugal. Hindi niya inaasahan na hindi siya natakot. Ang insidente noong gabing iyon ay ganap na isang pain na investigasyon na binuo niya at ng pulisya. Bukod pa rito, nagbigay din si Lee Hanshin ng abiso na nagpapaalala kay Jinsang na bayaran ang kanyang mataas na interes na utang kay Choi Huaran. Ang galaw na ito ay lalong nagpakaba sa kanya. Nang gabing iyon, nagmamadaling pumunta si Jinsang kay Nekyung na humihingi sa kanya na bayaran ang kanyang utang. Ngunit mariing tinanggihan ni Nekyung at agad na umalis. Sunod na kumilos si Choi Huaran, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang dakpin si Jinsang at pagkatapos ay tinakot siya upang pilitin siyang magbayad. Ginaya ang lumang trick ni Lee Hanshin, dumating si Lee Hanshin sa bilangguan. Kamakailan lamang ay nakipagkita si Nekyung sa pinuno ng departamento na si Choi na responsable sa parol. Niloko niya ang kabilang partido sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho para sa isang mayaman na binata sa pamamagitan ng parol. Nang nag-aalinlangan siya, sumugod si Lee Hanshin, sadyang tinatanong si Chief Choi kung napalaya na ba ang taong iyon. Nag-alala siya dahil sa tanong na ito ni Lee Hanshin. Si Nekyung ay matalino, upang maiwasan na mabunyag ang kanyang krimen, agad niyang itinanggi na kilala niya si Jinsang. Bilang resulta, ng gabing iyon, hindi na kontak ni Jinsang si Nekyung na nagpagalit sa kanya. Habang siya ay naiinis, dumating si Lee Hanshin sa opisina ng kabilang partido at ipinasa ang video recording ng pagtanggi ni Nekyung na kilala niya siya. At diretsahan niyang sinabi na pinutol na ni Nekyung ang ugnayan ng interes kay Jinsang. Bukod pa rito, nakolekta niya ang pahayag ng nag-aalangan na si Chief Choi. Inilantad niya si Nekyung na may daan para makatakas, ngunit kapag nabunyag ang buong pangyayari, si Jinsang ang mag-iisang haharap sa lahat ng responsibilidad. Hiningi ni Lee Hanshin na pumili siya,
Isa ay ang mag-isa siyang magdusa sa kanyang krimen, o ang ibunyag si Nekyung upang mabawasan ang kanyang sentensya. Sa madaling panahon, ginawa ni Jinsang ang inaasahang pagpipilian. Ibinigay niya kay Lee Hanshin ang video recording ng kanyang lihim na pagpupulong kay Nekyung. Matapos makuha ang ebidensya ng video, si Lee Hanshin ay hindi inanyayahan ngunit lumitaw sa klase ni Nekyung. Sadyang ipinapakita ang larawan ng Rolex watch na ibinigay niya kay Jinsang. Pagkatapos ng klase, ipinasa ni Lee Hanshin ang video na lihim niyang kinuha at sa malinaw na ebidensya, napilitang umamin si Nekyung. Pagkatapos noon, pumunta si Choi Hwaran sa bilangguan. Tinakot si Jinsang na nasa bilangguan na kailangan niyang ibenta ang kanyang kumpanya upang mabayaran siya. Kung hindi siya magbabayad, ang kanyang mga tauhan ay handa nang maghintay sa bilangguan. Napilitan si Jinsang sa isang mahirap na sitwasyon, napilitang ibenta ang kanyang kumpanya upang bayaran ang kanyang mga utang. Matapos ang araw na iyon, pumunta si Lee Hanshin sa kumpanya na nabili na ni Choi Hwaran upang makipagkita kay Song Muon. Katulad din siya ni Bokyu, pareho silang may criminal record. Ngayon, na nasa bilangguan na si Jinsang, sa wakas ay naibahagi na ni Song Muon ang lahat ng kanyang damdamin kay Lee Hanshin. Sa katunayan, hindi itinuturing ni Jinsang ang mga empleyadong napalaya bilang tao. Ang mga empleyadong ito ay itinuturing na mga hayop na nagtatrabaho ng higit sa 10 oras sa isang araw, na may napakababang sahod, at madalas na hindi nababayaran ang kanilang sahod. Ilang araw bago, hindi na kinaya ni Bokyu, kaya't pinuntahan niya si Jinsang at hiningi ang kanyang sahod. Bilang resulta, si Bokyu ay naging tinik sa mata ni Jinsang. Walang tigil na inakusahan niya ito na ninakaw ang relo. Ito ang dahilan ng trahedya. Pagkatapos, ipinaalam ni Lee Hanshin ang katotohanan tungkol kay Bokyu kay Chae Ong-ihwa. Napilitan si Bokyu na tahakin ang landas ng pagpapakamatay upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ayaw niyang mag-iwan ng dumi sa kanyang mga inapo. Bago siya tumalon, siya mismo ang gumawa ng eroplano na kahoy. Iyon ang regalong nais niyang ibigay sa kanyang apo. Nang makita ang eroplanong puno ng pagmamahal, isinantabi ni Chae Ong-ihwa ang puot at dinala ang kanyang anak sa tabi ng higaan ng kanyang ama. Sa wakas ay nagsama-sama ang buong pamilya, ngunit para kay Lee Hanshin, hindi pa nalulutas ang panganib. Sa gabi, tinakot ni Yeonjun si Lee Hanshin na kung magpapatuloy siya sa pagdudulot ng gulo sa susunod na parole hearing, hindi magiging maawain si Jae Dongman kay Subuong. Nag-alala si Lee Hanshin para sa kanya, kaya binisita niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi si Subuong. Sa katunayan, tinakot din siya ni Yeonjun. Diretsahang sinabi ni Yeonjun na kung ayaw ni Subuong na makita si Lee Hanshin na duguan sa lupa, manatili lang siyang mabait sa bilangguan. Upang protektahan ang kanyang junior, napilitan siyang tanggihan ang pagpupulong. Ang pinakamalaking kalaban ni Lee Hanshin ay hindi lang si Jae Dongman, kundi si Ji Myung-seob, ang kanyang anak. Nauna rito ay pinatay niya ang isang babae. Gayunpaman, dahil sa maling paratang ni Subuong, mabilis na napalaya si Ji Myung-seob kahit na nakulong siya noon. Si Dong-hak ay tila isang testigo sa kanyang kaso ng pagpatay at maihawak ng video na nagpapatunay ng kanyang krimen. Nang araw na iyon, bumalik si Ji Myung-seob sa bansa at nakipagkita kay Yeonjun. Kagabi, inatake ni Yeonjun si Dong-hak. Ngayon ay kinidnap na ni Ji Myung-seob si Dong-hak. Hinihingi sa kanya na ibigay ang ebidensya. Natakot siya para sa kanyang buhay, kaya't ayaw niyang ibigay ito. Nagalit si Ji Myung-seob at agad na pinatay si Dong-hak. Matapos suriin ang pinangyarihan, napagpasyahan ni An Seo na ito ay isang sinadyang pagpatay. Habang iniimbestigahan ang kaso, isang nakakaantig na kwento ang nangyari sa isang parole officer. Kamakailan, napansin ni Lee Hanshin ang isang kaso. Ang pangunahing karakter ng kaso, si Eun-jae, ay dating nahatulan sa kasong pandaraya sa telepono. Habang nasa kulungan, nanganak siya. At mula noon, magkasama ng nanirahan ang mag-ina sa bilangguan. Mahal na mahal ng lahat ng preso ang bata, at sinisikap din ng mga pulis na alagaan sila hanggat maaari. Gayunpaman, upang makapagbigay ng mas mahusay na pamumuhay para sa kanyang anak na babae, labis na hinangad ni Eun-jae ang parol. Isang araw, ipinaalam ng pulisya sa kanya na si Eun-jae ay nasa listahan ng pagsusuri para sa parol. Ngunit hindi madali ang makapasa sa hearing. Bukod pa rito, malapit ng mag-isa at kalahating taong gulang ang anak ni Eun-jae. Ayon sa regulasyon, kailangang ipadala ang bata sa labas ng bilangguan. Pinayuhan siya ng mga pulis na maghanap ng mag-aampon para sa kanyang anak na babae. Ngunit matigas na tumanggi si Eun-jae. Ano man ang hirap na kaharapin niya, determinado siyang palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Nang marinig ang nakakaantig na kwento ni Eun-jae, nagpasya si Lee Hanshin na tulungan siya. Bilang isang parole examiner, pumasok siya sa bilangguan upang magsagawa ng inspeksyon at paghahanda para sa kanya. Nang dumating sa bilangguan, una niyang narinig ang dahilan kung bakit sumali si Eun-jae sa sindikato ng panloloko sa telepono. Ilang taon na ang nakalipas, si Eun-jae ay isa pa ring inosenteng estudyante. Tumakas siya mula sa isang bangungot na pamilya, ngunit sa labas ay nahulog siya sa kalabuan at kahirapan. Nang panahong iyon, may isang lalaki na nag-abot ng tulong at nakipag-date kay Eun-jae at nagpakilala pa ng trabaho sa kanya.
Gayunpaman, hanggang sa maaresto siya, saka lamang nalaman ni Eun-ji na ang trabahong ipinagawa sa kanya ni Ji Myung-seob ay panloloko sa telepono. Kaya, si Eun-ji ay basta na lamang nakulong. Hindi nagtagal, nanganak siya sa kulungan. Bukod pa rito, walang kamag-anak si Eun-ji sa labas, kaya hindi siya makahingi ng tulong upang maghanap ng mga biktima na magsusumite ng mga petisyon. Dagdag pa rito, nawalan din ng kontak ang ama ng bata, kaya't ganap na nag-iisa si Eun-jae at walang tumutulong sa kanya. Naiintindihan ni Lee Han-shin ang sitwasyon, ngunit napakatatag niya. Basta't makalabas lang siya rito, kasama ang kanyang anak, handang gawin ni Eun-ji ang anumang bagay. Naantig si Lee Han-shin at itinuro sa kanya ang mga paraan upang madagdagan ang posibilidad na mapalaya. Isa sa mga paraan ay ang kumuha ng Vocational Skill Certificate upang patunayan na kaya niyang buhayin ang mag-ina pagkatapos niyang makalabas. Sinunod ito ni Eun-jae, inalagaan niya ang kanyang anak habang masigasig na nag-aaral. Kasabay nito, sinimulan din ni Lee Han-shin ang pagtulong kay Eun-jae. Sa pagkakataong ito ay humingi muli siya ng tulong sa kanyang dating kaibigan na si Choi Hwa-ran. Palaging gustong kunin ni Choi Hwa-ran ang restaurant na binili ni Lee Han-shin. Sumang-ayon si Lee Han-shin, ngunit nagdagdag ng ilang probisyon sa kasunduan sa paglilipat. Kabilang dito ang dalawang kailangang bisitahin ni Choi Hwa-ran si Eun-ji ng 4 na beses sa panahon ng pagsusuri ng parol, at kailangan niyang maging tagapag-alaga nito. Upang makuha ang restaurant na ito, walang pag-aalinlangan na agad na sumang-ayon si Choi Hwa-ran. Nang magkita sila, nang malaman ni Eun-ji na si Choi Hwa-ran ang magiging tagapag-alaga niya, napaiyak siya sa sobrang tuwa. Makakatulong ito sa kanyang parol. Napansin ni Choi Hwa-ran ang peklat sa kamay ni Eun-ji at tinanong ang dahilan. Inosente niyang piniling dahan-dahang ikwento ang nakaraan. Lumalabas na ang dahilan kung bakit umalis si Eun-ji sa bahay noon ay upang iwasan ang kanyang masamang ama. Nang siya ay nasa ika-12 baitang, nalaman lamang ni Eun-ji na siya ay inampon. Mula noon, tumakas na siya mula sa impyernong bahay na iyon. Ang kwento ni Eun-ji ay nagpaalala kay Choi Hwa-ran sa kanyang sarili. Noong bata pa siya, masama rin ang pagtrato ng kanyang ama sa kanyang anak na babae. Pagkatapos, namatay ang kanyang ama. Sa libing, dumating ang mga nagpapautang sa bahay upang maningil ng utang. Noon, si Choi Hwa-ran ay isang batang babae na walang takot. Sumigaw siya sa harap ng nagpapautang at pinalayas ito. Gayunpaman, dahil sa aksyon na iyon, pinahalagahan ng nagpapautang si Choi Hwa-ran. Naisip niyang may tapang ito para magtrabaho sa mundo ng mga iligal na gawain sa hinaharap. At mula noon ay tinanggap niya si Choi Hwa-ran bilang kanyang kanang kamay. Dahil sa simpatya, nagpasya siyang tumulong ng buong puso. Hiningi ni Choi Hwa-ran kay Eun-ji na isulat ang lahat ng impormasyon tungkol sa ama ng bata. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Jeong-min. Sa mga susunod na araw, sa ilalim ng pag-aayos ni Choi Hwa-ran, ang kanyang mga empleyado ay sunod-sunod na bumisita kay Eun-ji. Dahil ang bilang ng mga pagbisita ay maaaring makaimpluwensya sa pagsusuri ng parol, kaya ang mga empleyado ni Choi Hwa-ran ay katulad niya. Sa labas ay nagpapakita ng pagiging agresibo, ngunit kapag nakita ang kaibig-ibig na anak na babae ni Eun-jae, agad na nagiging malumanay. Sa panahong iyon, tinulungan din ng mabait na pulis ang pag-aalaga sa bata. Nakapaglaan din si Eun-jae ng oras upang mag-aral. Unti-unti, ang bilang ng beses na binisita siya ay umabot sa 4. Hindi nagtagal, nakita ng mga tauhan ni Choi Hwa-ran si Jeong-min, ang biological na ama ng sanggol. Dinala siya ni Choi Hwa-ran sa kanyang base. Matapos magtanong, pinilit nila si Jeong-min na sabihin ang totoo. Umamin siya na hindi niya alam noon na gumagawa siya ng panloloko sa telepono. Upang patunayan ang kanyang determinasyon, sumulat si Jeong-min ng liham para kay Eun-jae. Nang sabihin niya na pagkatapos niyang lumabas, titira siya kasama ang kanyang kasintahan at anak na babae. Sa ilalim ng tagubilin ni Choi Hwa-ran, ipinadala ni Jeong-min ang liham sa bilangguan at nangako na bibisitahin si Eun-jae. Bukod sa natanggap ang matagal nang hinihintay na liham mula sa kanyang kasintahan, nakakuha din si Eun-jae ng sertipiko sa pagluluto na nagpasaya sa kanya. Kaya't, tila ang araw ng kanyang paglaya at magandang buhay ay nasa kanyang harapan na, madaling maabot. Gayunpaman, nadiskubre ni Choi Hwa-ran na may mali. Ang tila taos-pusong mga salita ni Jeong-min ay halos walang nawawalang detalye. Ito ang lalong nagpahinala kay Choi Hwa-ran. Tulad ng inaasahan, isang gabi, lihim niyang narinig si Jeong-min na masayang ikinukwento ang nangyari kay Eun-jae. Malakas niyang sinabi na plano niyang itulak si Eun-jae bilang scapegoat at gagamitin pa ang kanyang anak na babae para takutin ito. Sa ganitong paraan, anuman ang kasalanan na magawa niya, si Eun-jae ang magiging panangga niya. Nang marinig ang mga walang kwentang salitang ito, agad na sinipa ni Choi Hwa-ran si Jeong-min. Pagkatapos, ibinigay niya ang lalaking ito sa pulisya at nilinaw ang tunay na pagkatao ni Jeong-min kay Eun-jae. Binalaan ni Choi Hwa-ran na huwag siyang umasa sa sinuman. Para sa kanyang anak na babae, kailangan ni Eun-jae na tiisin ang sakit at lumaban. Tinitingnan ang kanyang cute na anak na babae, pinunasan niya ang kanyang luha. Tama ang sinabi ni Choi Hwa-ran, kung gusto niyang protektahan ang kanyang anak, kailangan niyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Habang sinasamantala ni Eun-jae ang maagang paglaya,
Patuloy pa rin ang pagdudulot ng gulo ng matagal ng kalaban ni Lee Hanshin, si Ji Dongman, upang parusahan si Choi Won-mei dahil hindi niya naalis ang kanyang reklamo sa oras na naging sanhi upang manatili pa siya ng isang buwan sa bilangguan. Kaya't ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang alisin ang lahat ng pagkakataon ni Choi Won-mei na magtanghal at maging kinatawan. Binalaan ni Ji Dongman si Choi Won-mei na kung hindi niya aalisin agad ang kanyang reklamo, magdudusa siya ng malubhang kahihinatnan. Sa panahong ito, muling nagdulot ng gulo si Ji Myung-seop, ang anak ni Ji Dongman. Dati, upang mapalaya siya at ang kanyang ama ay walang tigil na nag-akusa kay Subom na inosente upang makulong ito. Naniniwala si Lee Hanshin sa kanyang moralidad at alam niyang ang bagay na ito ay minanipula ni Ji Dongman at ng kanyang anak. Noong panahong iyon, upang iligtas si Subom, nagpadala si Lee Hanshin ng liham sa bilangguan na naglalahad ng mga krimen ni Ji Myung-seop. Diretsahan niyang sinabi na ang ginawa ni Lee Hanshin ay parang langaw na naninipa ng gulong, hindi alam ang kanyang kakayahan. Ang resulta ay ayon sa kanyang inaasahan, dahil sa panunuhol sa mga taga-suri, sa huli ay napalaya si Ji Myung-seop na may sapat na pinansyal. Matapos bumalik sa bansa, inihanda niya ang kanyang sarili upang kunin ang kumpanya ni Ji Dongman. Gayunpaman, sa araw ng kanyang panunungkulan, biglang lumitaw si An Seo-yeon, hayagang pinuna ang kanyang pag-ugali sa harap ng mga opisyal ng kumpanya at ng media na nagsasabing siya mismo ang pumatay kay Dong-hak. Ang babaeng naging abo sa nightclub ay kapatid ni An Seo-yeon. Sa harap ng akusasyong ito, hindi man lang umimik si Ji Myung-seop. Kahit na ito ang ginawa niya, sinubukan pa rin niyang linisin ang kanyang responsibilidad. Nang malaman na pinatay ng kanyang anak si Dong-hak, binigyan siya ni Ji Dongman ng leksyon. Sa loob ng maraming taon, kinailangan niyang lutasin ang mga problema para sa kanyang anak ng hindi mabilang na beses. Ngunit kahit ano paman, hindi papayagan ni Ji Dongman na sirain ng sinuman ang korporasyon na kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ng pagtatalo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Ji Myung-seop at Ji Dongman. Sa lalong madaling panahon, sa pamamagitan ng pagkukwento ni An Seo-yeon, nalaman ni Ji Myung-seop ang dahilan kung bakit hindi napalaya ang kanyang ama ay dahil kay Lee Hanshin. Nang gabing iyon, pumunta siya sa legal na opisina ni Lee Hanshin. Alam na alam ni Lee Hanshin na ang pagdating ng hindi inaasahang bisita na ito ay magdudulot ng malaking panganib. Ngunit ang ikinagulat niya ay hindi siya pinuntahan ni Ji Myung-seop para makipag-away, kundi para makipagtulungan. Ayaw niyang mapalaya si Ji Dongman tulad niya. Sa halip, gusto ni Ji Myung-seop na manatili si Ji Dongman sa bilangguan habang buhay. Ginawa niya ito upang hindi na siya manipulahin ng kanyang ama at gusto niyang agawin ang pamamahala ng korporasyon mula sa kanyang ama. Kaya, nakipagkita si Ji Myung-seop kay Choi Won-mei, hiniling na ipagpatuloy niya ang pagdemanda kay Ji Dongman upang pigilan ang kanyang parol. Nagalit si Ji Myung-seop nang malaman na binawi ni Choi Won-mei ang kanyang reklamo at gusto niyang makipagtulungan sa kanya upang ibagsak si Ji Dongman. Gayunpaman, natakot si Choi Won-mei kay Ji Dongman kaya hindi siya sumang-ayon na makipagtulungan sa kanya. Inaalam din ni Lee Hanshin ang layunin ni Ji Myung-seop. Sa panahong ito, dumating ang pagdinig sa parol ng babaeng bilanggo na si Eun-jae. Bago nito, ang nakaraang humahawak sa posisyon, si Ni Ki-ung, ay kinasuhan dahil sa pagtanggap ng suhol. Kaya, ang Ministry of Justice ay nagtalaga ng isa pang taga-suri, at hindi inaasahang ang nauna pala ay si Jong Hwan, ang abogado ni Ji Dongman. Bago ang pagdinig, pinaalalahanan ni Lee Hanshin si Jong Hwan na ang pagsusuring ito ay walang kinalaman kay Ji Dongman, umaasa na makapagbibigay siya ng patas na desisyon. Sa pagdinig, sinuportahan ni Lee Hanshin ang desisyon na bigyan ng parol si Eun-jae. Sa natitirang 4 na taga-suri, 2 ang tumutol, 1 ang sumuporta, at ang pinal na desisyon ay nasa kay Jong Hwan. Muling nagulat si Lee Hanshin nang bumoto pabor sa desisyon si Jong Hwan, na mukhang malamig na tao. Ang totoong dahilan ay, ang anak ni Eun-jae ay naging pangunahing karakter sa isang dokumentaryo. Sa bawat pagkakita niya sa cute na bata sa pelikula, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Sa huli, matagumpay na napalaya si Eun-jae at nakabalik sa kalayaan kasama ang kanyang anak. Bago umalis, buong pagmamahal na nagpaalam ang kanyang mga kasamang bilanggo sa mag-ina. Sa buong panahon ng kanilang pagsasama, mahal na mahal ng lahat si Eun-jae at ang kanyang anak. Ang pinakamasaya ay si Choi Hwa-ran, sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, sa loob ay labis siyang nag-aalala kung nilalamig ang bata sa labas. At patuloy na minamadali ang mag-ina na sumakay sa sasakyan. Upang ipahayag ang pasasalamat kina Choi Hwa-ran at sa lahat, personal na nagluto si Eun-jae ng isang mangkok ng pansit para sa lahat. Tinikman ni Choi Hwa-ran at pinuri ito na masarap. Agad pagkatapos, pumunta si Choi Hwa-ran sa isang noodle shop, umaasang tatanggapin ng may-ari si Eun-jae para magtrabaho. Si Choi Hwa-ran ay benefactor ng may-ari, kaya agad itong pumayag. Dahil sa bata, nagtrabaho ng napakasipag si Eun-jae sa shop, personal na nagdala ng pansit na niluto niya upang ihatid kina Lee Hanshin at An Seo-yeon upang magpakita ng pasasalamat. Nang araw na iyon, dumating din si Choi Hwa-ran sa tindahan. Nakausap ni An Seo-yeon ang dalawa tungkol sa kaso ni Ji Myung-seop. Noong isang araw, natagpuan ang katawan ng saksi na si Dong-hak sa labas ng bayan. Halos sigurado si An Seo-yeon na si Ji Myung-seop ang gumamit kay Hak para patahimikin siya.
Ang problema ay ang sasakyang nakakita sa katawan ni Dong Hak ay isang ninakaw na sasakyan. Dahil dito, nahadlangan ang investigasyon. Nang pinag-uusapan ang ninakaw na sasakyan, tumingin agad si Lee Hanshin kay Choi Hwaran na isang loan shark queen. Pamilyar na pamilyar siya sa industriyang ito, tiyak na makakatulong siya. Bilang isang matulungin na tao, mabilis na pumunta si Choi Hwaran sa isang pawn shop at hiniling sa may-ari na hanapin ang may-ari ng sasakyang nakakita sa katawan ni Dong Hak. Agad siyang nakahanap ng pahiwatig na nagpapakita na ang ninakaw na sasakyan ay nagmula sa isang recycling facility ng lumang sasakyan. Pagkatapos ay pumunta si Choi Hwaran sa car lot, ibinigay ang numero ng plaka ng sasakyan at sinamahan ng ilang pagbabanta. Mabilis na pinilit ang may-ari ng car lot na sumang-ayon na magbigay ng mga larawan mula sa security camera na nagpakita ng isang lalaking bumili ng sasakyan. Sumunod, nagsimulang magbanta si Choi Hwaran upang pilitin ang may-ari ng car lot na ibigay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng taong iyon. Sa ilalim ng direksyon ni na Choi Hwaran at An Seo-yeon, nagpadala ng text message ang may-ari ng car lot kay Cheong Queen, nagkunwari na mayroong ebidensya na may kinalaman sa krimen ang pagpatay sa taong nasa sasakyan, at hiniling sa kanya na magdala ng pera para sa transaksyon. At totoo nga, nahulog sa bitag si Cheong Queen, at nang gabing iyon, dumating siya sa car lot. Ngunit, matagal lang naghihintay doon si An Seo-yeon at ang kanyang mga kasamahan. Nang tangkain ni Cheong Queen na tumakas, mabilis na nagmaneho si Choi Hwaran at kasama ni An Seo-yeon, madali nilang nahuli siya. Naniniwala si An Seo-yeon na si Cheong Queen ay tauhan ni Ji Mayong-seob na tumulong kay Ji Mayong-seob sa kaso ng pagbagsak ng tao at pagtatago ng katawan. Mahigpit na tumanggi si Cheong Queen na umamin sa krimen, ngunit may paraan si An Seo-yeon. Sadyang pinapatawag niya ang isang subordinate, nagkukunwaring may natagpo ang ebidensya na nagpapakita ng pagkanta ni Dong Hak bago siya nawala. Sa nakita, natakot si Cheong Queen. Sa gitna ng pagkalito, ipinahayag niya kay An Seo-yeon na ang pangunahing ebidensya ay isang video clip. Isang taon na ang nakalipas, si An Seo-yeon, ang kapatid niyang babae, at mga kaibigan ay pumunta sa isang nightclub para magsaya. Sa kasamaang palad, napansin sila ni Ji Mayong-seob at hinila ang kapatid niya sa room. Nang panahong iyon, si Dong Hak, na manager ng nightclub, ay nagbigay kay Ji Mayong-seob ng isang bote ng alak, ngunit patagong inilagay ang isang kamera sa kahon ng alak. Dahil sa kaligtasan, hindi uminom ng alak si An Seo-yeon, kundi tubig lamang na ibinigay ni Ji Mayong-seob. Ngunit pagkatapos uminom, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Sinubukan pa rin niyang umalis sa silid habang gising pa ang kanyang isip. Lumapit si Ji Mayong-seob upang pigilan siya. Sa gitna ng pagpupumiglas, sinampal siya ni An Seo-yeon. Bilang resulta, sa sobrang kahihiyan, nagalit siya at ginahasa siya doon mismo. Matapos gawin ang krimen, hindi pa rin natakot si Ji Mayong-seob. Sa halip ay ngumiti pa at tinawag si Young-jun. Walang pag-aalinlangang hiniling sa kabilang partido na tulungan siyang hawakan ang kasong ito. Sa kabila ng pagiging paroli na ngayon, mayabang pa rin si Ji Mayong-seob at dinala pa ang kanyang grupo ng abogado sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay An Seo-yeon. Malakas nilang sinabi na sinampahan nila siya ng kaso para sa mga akusasyon na may kinalaman sa insidente ng pagbagsak ng tao na nakakasira sa kanyang reputasyon. Ang reaksyon ni An Seo-yeon ay hindi tulad ng inaasahan ni Ji Mayong-seob. Sa mata ni An Seo-yeon, nang maalis si Dong Hak, lalo lamang nitong pinatunayan na may kinalaman siya sa insidente. Hindi siya natakot sa akusasyon ni Ji Mayong-seob, ngunit determinadong imbestigahan ito hanggang sa dulo. Pinaalalahanan ni Lee Hanshin si An Seo-yeon na sa kasalukuyan, ang lahat ng nahanap niya ay circumstantial evidence lamang at hindi niya kayang kasuhan si Ji Mayong-seob. Bumuntong hininga si An Seo-yeon, iniisip ang imbestigasyon isang taon na ang nakakaraan matapos mapatay si Gang Hon. Isang ordinaryong araw, madalas pa siyang nagmamadali sa kanyang kapatid na babae na umuwi ng maaga, ngunit natanggap niya ang balita na namatay si Gang Hon sa isang trahedya. Nang nakatayo sa harap ng katawan ng kanyang kapatid, umiyak si An Seo-yeon sa sakit at nagpasya na hanapin ang pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Sinundan niya ang mga pahiwatig at nalaman niya na ang pumatay ay si Ji Mayong-seob, ngunit nang interogahin, labis itong naging mapagmataas. Alam ni An Seo-yeon na kaharap niya ang pumatay, ngunit wala siyang magawa. Hindi lamang iyon, pagkatapos ay inutusan pa si An Seo-yeon ng kanyang superior na umalis sa investigasyon. Ngayon, habang nakikipag-usap kay Lee Hanshin, pareho silang nagpakita ng pagkasira at kalungkutan. Sinabi ni Lee Hanshin kay An Seo-yeon na pareho sila ng sitwasyon. Bilang isang warden, nakita ni Lee Hanshin ang isang mamamatay tao na nakatakas sa batas at nasaksihan ang kanyang inosenteng senior na si Subong na nakulong ng walang kasalanan. Ngunit wala siyang nagawa upang pigilan ito. Gayunpaman, ngayon ay nakahanap si Lee Hanshin ng pagkakataon na gumanti. Ang pagkakataong iyon ay ang naunang alok ni Ji Mayong-seob para sa kooperasyon. Nais niyang pigilan si Jae Dong-man na makakuha ng parol. Hindi bababasa, ito ay nagtutugma sa kagustuhan ni Lee Hanshin. Nagpasya siyang kumuha ng panganib at planuhin na sumang-ayon na makipagtulungan kay Ji Mayong-seob. Gagamitin niya si Ji Mayong-seob upang pabagsakin muna si Jae Dong-man at sa huli ay sisirain ang korporasyon ng mag-ama. Nang makita si Lee Hanshin na may tiwala, nagpasya si An Seo-yeon na lumahok sa planong ito.
Ayon sa plano, nang gabing iyon ay nakipag-ugnayan si An Seuyuon kay Ji Myung-seob at sinabing nahuli na niya ang taong may kinalaman sa sasakyan. Kasabay nito, nakipagkita si Lee Han-shin kay Jin Chon. Natanggap niya ang listahan ng mga bumisita sa panahon na inosente si Subuong. Matapos suriin, natuklasan ni Lee Han-shin na kasama si Lee Yong-jun sa listahan. Naguguluhan siya kung bakit tumanggi ang kanyang senior na makipagkita sa kanya, ngunit nakipagkita kay Lee Yong-jun. Upang malaman ang dahilan, nagpa siya si Lee Han-shin na makipagkita kay Subuong sa anumang paraan. Samantala, nang malaman ni Ji Dongman na kumikilo si Lee Han-shin sa labas, agad siyang napahiya at nagalit. Inutusan niya si Lee Han-shin na pansamantalang palayain siya mula sa piitan, at kasabay nito ay nagplano na harapin si Subuong. Matapos matanggap ang utos, sa isa pang selda, may isang huwad na mabait na tao ang nagdala ng tsaa kay Subuong. Hindi inaasahang, nang matapos siyang uminom, bigla siyang nalito at nawalan ng malay sa sahig. Sa pagkakataong ito, sinimulan siyang atakihin ng huwad na tao. Matapos siyang masugatan, nagpa siya ang warden na palayain si Subuong para sa paggamot. Hindi inaasahan ni Subuong na nang magising siya sa ospital, bigla niyang nakita si Lee Han-shin sa kanyang tabi. Lumalabas na binalak ng mga tao ni Ji Dongman na salakayin si Subuong, ngunit mayroong ibang naunang kumilos. Tinulungan ni Lee Han-shin si Choi Hwaran na humanap ng taong sasalakay kay Subuong para makalabas siya at makakuha ng paggamot, upang magkaroon siya ng pagkakataong makipagkita kay Lee Han-shin. Nais malaman ni Lee Han-shin ang dahilan kung bakit tumanggi si Subuong na makipagkita sa kanya. Sa simula, nagplano si Subuong na magsinungaling para protektahan si Lee Han-shin, ngunit nang ilabas ni Lee Han-shin ang isang ballpen na may nakatagong droga, nagsimulang luminaw ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, si Ji Myung-seob, ang anak ng isang taikoon, ay nagtago ng droga sa isang ballpen at patagong nagbebenta nito sa loob ng bilangguan. Noong panahong iyon, ang chief ng departamento na si Choi, na tumulong sa kanya sa droga, ay napromote bilang warden ng bilangguan. At kahit si UK, ang nangangasiwa sa investigasyon, ay napromote bilang direktor ng correctional facility. Ang taong laging naninindigan sa katarungan ay nakulong ng walang kasalanan. Upang makamit ang katarungan, nais ni Lee Han-shin na mag-apela si Subuong bago matapos ang panahon ng paglilitis. Siya mismo ang maghahanap ng ebidensya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Muling humingi ng tulong si Lee Han-shin kay Choi Hwaran. Nagpadala siya agad ng tao sa bilangguan. Nagkunwari ang taong ito na nahimatay dahil sa pag-inom ng gamot at dinala siya ng senior na si Jin Chon sa infirmary. Pagkatapos, dinala ni Jin Chon ang ballpen na may nakatagong gamot kay Chief Choi. Nagkunwari siyang sinabi na ang taong iyon ay gumamit ng gamot mula sa ballpen na ito. Nang makita ito, agad na nataranta si Chief Choi dahil si Chief Choi mismo ang nagbigay kay Ji Myung-seob ng ganitong uri ng ballpen. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, lumitaw si Lee Han-shin sa opisina ng warden at sinabing nais niyang magkaroon ng seryosong pag-usap. May dala rin si Jin Chon ng isang kahon na puno ng mga ballpen na may nakatagong gamot. Ginamit ito ni Lee Han-shin upang takutin si Chief Choi at piliting ibunyag ang buong kwento kung paano napinsala si Subuong. Wala nang nagawa si Chief Choi kundi ikwento ang lahat. Lumabas na ilang taon na ang nakakaraan, habang nakakulong si Ji Myung-seob, inutusan niya si Chief Choi na magpadala ng isang kahon ng pera kay Subuong. Sinasabing gusto niyang makipagkaibigan sa kanya para aprubahan ang parol. Noon, binuksan ni Subuong ang kahon, at hindi sinasadyang nakita ang ballpen sa ibabaw, ngunit hindi niya alam na may pera sa ilalim. Nang makita niya ang pera, agad niya itong ibinalik kay Ji Myung-seob. Hindi niya inaasahan na nahulog na pala siya sa bitag nito. Hindi nagtagal, nakatanggap ng ulat ang pulisya at dumating sa bilangguan, natuklasan ang mga ballpen sa mesa ni Subuong. Mula doon, ipinalagay nila na siya ay nagbebenta ng droga sa bilangguan. Ngunit sa katunayan, tila hindi rin alam ni Chief Choi na may nakatagong droga sa ballpen. Pagkatapos, napagtanto niya na lahat ay plano ni Ji Myung-seob upang alisin si Subuong na humahad lang sa kanyang aplikasyon para sa parol. Pagkatapos noon, kinuha ng korporasyon ng mag-amang Ji Myung-seob ang correctional facility at ang prosekusyon na nagpilit kay Chief Choi na maging kasabwat. Sa paggunita sa nakaraan, nagsisisi siya sa nangyari. Sa kasalukuyan, hinihiling ni Lee Han-shin at Jin Chon kay Chief Choi na tumestigo tungkol sa mga pangyayari noon upang linisin ang pangalan ni Subuong. Samantala, patuloy na manipulahin ni Ji Myung-seob at ng kanyang ama ang sitwasyon. Kahapon, umalis si Jae Dongman sa bilangguan sa kadahilan ng magpapacheck up. Nang matanggap ang balita, hula ni An Seuyuon na lumabas siya upang harapin ang isang taong nagngangalang Choi Han-queen. Pinaghihinalaan siyang tauhan ni Ji Myung-seob na tumulong sa huli na alisin si Dong-ha na mayroong ebidensya ng mga krimen ni Ji Myung-seob. Noong isang araw, nahuli ni An Seuyuon si Choi Han-queen. Naniniwala siya na kikilos si Jae Dongman upang protektahan ang kanyang anak at maaaring saktan siya. Talaga nga, lihim na nakipag-ugnayan ang superior ni An Seuyuon kay Jae Dongman, ipinapaalam na nahuli si Choi Han-queen at malapit ng palayain dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagmungkahi si Son Im-joo ng plano kay Jae Dongman na kunwari itutulungan siyang makatakas ng iligal upang maakit si Choi Han-queen sa daungan at harapin. 2 oras pagkatapos, pinalaya si Choi Han-queen at binalaan ni An Seuyuon na hindi palalampasin ng mag-amang Jae Dongman ang bagay na ito.
Gayunpaman, hindi siya naniwala sa pulisya at tumalikod. Pagkalabas, nakatanggap ng tawag si Choi Han-kwin mula kay Ji Dong-man, ipinapaalam na handa na ang bangka at pasaporte para sa pagtakas at nagtakda ng tagpuan sa daungan. Kasabay nito, tinawagan din ni Ji Myung-seob si Choi Han-kwin. Ipinahayag ang tunay na intensyon ng kanyang ama na patayin siya upang patahimikin. At inakit si Choi Han-kwin sa kanyang panig, nangangakong handa na siyang bigyan siya ng ligtas na bangka. Nang gabing iyon, dala ni Jae Dong-man ang baril at kasama si Son Yung-joon na naghihintay sa itinakdang daungan, ngunit hindi dumating si Choi Han-kwin. Sa pagkakataong ito, nahulog na siya sa bitag at dumating sa tagpuan kasama si Ji Myung-seob. Hindi inaasahang, habang walang kamalay-malay si Choi Han-kwin, biglang ginamitan siya ni Ji Myung-seob ng kuryente upang siya'y mawalan ng malay at kidnapin. Hinihingi kay Choi Han-kwin na ibunyag ang lokasyon ng video ng ebidensya ni Dong-hak. Naniniwala si Ji Myung-seob na ito ay isang mahalagang kayamanan, kaya tiyak na mag-iiwan si Dong-hak ng huling alas para sa kanya. Nagduda siya na natagpuan ni Choi Han-kwin ang video, ngunit patago itong itinago. Mariing iginiit ni Choi Han-kwin na wala doon ang video, ngunit ang may sakit na si Ji Myung-seob ay itinutok ang baril kay Choi Han-kwin. Samantala, pumunta si Choi Han sa isang nightclub, nakita ang mga kabataang sumasayaw, at lumitaw muli sa kanyang isip ang imahe ni Jae-hyun na nagpakirot sa kanyang puso. Pagkatapos, hinanap ni Choi Han ang manager ng club upang magtanong tungkol sa patagong pagre-record. Alam niya na sa mga nightclub, karaniwang may mga patagong pagre-record ng mga SE guest upang magkaroon ng panlaban. Naniniwala si Choi Han na ang video ay nagtala ng pagtangga ni Ji Myung-seob kay Dong-hak. Kaya naman hindi alam ng manager kung saan itinago ni Dong-hak ang video, ngunit sinabi niya na kung siya ang may-ari, tiyak na dadalhin niya ito. Batay doon, sinimula ni Choi Han na suriin ang mga personal na gamit na iniwan ni Dong-hak. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang kakaibang kwintas. Talaga nga, nang buksan niya ito, natuklasan niya ang isang ESP sa loob. Ang nilalaman sa loob ay ang video na nagtatala ng sandali ng ihulog ni Ji Myung-seob si Jae-hyun ng gabing iyon. Sa pamamagitan ng video, malinaw na nakita ni Choi Han ang buong proseso. Nang gabing iyon, sinubukan ni Jae-hyun na umalis, ngunit itinulak siya ni Ji Myung-seob sa mesa ng kape. Agad-agad, tinawag ni Ji Myung-seob si Yeon-jun upang ayusin ang mga bunga. Nakita ni An Seo-yeon na humihinga pa rin si Jae-hyun sa video, hindi pa lubusang patay. Sa isang iglap, bumuhos ang kanyang emosyon, umiyak siya hanggang sa mawalan siya ng lakas at sumumpa na personal niyang hulihin ang pumatay sa kanyang kapatid. Kasabay nito, dahil hindi na niya mahintay si Choi Han, lumipat si Ji Dong-man sa susunod na plano, nasaktan si Choi Hwa-ran. Nang gabing iyon, nang lumabas si Choi Hwa-ran, sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan ni Ji Dong-man sa kanyang teritoryo at sumalakay. Nang matanggap ni Choi Hwa-ran ang balita at bumalik, nakita niya si Ji Dong-man na nakaupo sa kanyang harapan, kasama ang kanyang mga bodyguard. Inutusan niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na lumaban agad, ngunit hindi inaasahan na hindi sila kalaban. Pinagbata rin si Choi Hwa-ran. Inimbestigahan ni Ji Dong-man ang lahat tungkol sa kanya, alam niya ang koneksyon ni Choi Hwa-ran kay Lee Han-shin. At binantaan siya na huwag mangarap na makipagsabuatan sa kanya, upang harapin siya. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Lee Han-shin ang tawag mula kay Ji Suon, nalaman na may nangyari kay Choi Hwa-ran. Alam na alam ni Lee Han-shin na gawa ito ni Ji Dong-man. Ibig sabihin din ito na kusang loob siyang umalis sa ospital. Talaga nga, pinapabantayan ni Lee Han-shin ang ospital sa tauhan ni An Seo-yeon. Kinumpirma niya na umalis si Jae Dong-man sa ospital sa pamamagitan ng ticket. Pagkatapos, sinuri niya ang mga sasakyan sa kalsada upang hanapin siya. Hindi nagtagal, lumabas ang sasakyan ni Son Yung-joon, ngunit nang suriin, wala si Jae Dong-man sa loob ng sasakyan. Ipinabatid niya ang balitang ito kay Lee Han-shin. Agad siyang nakipag-ugnayan kay An Seo-yeon at hiniling na suriin niya ang ruta ng kumpanya ni Choi Hwa-ran. Kailangang mahanap ang lokasyon ni Jae Dong-man bago siya bumalik sa bilangguan. Agad na sinuri ni An Seo-yeon ang security camera, at natuklasan na sumakay si Jae Dong-man sa isang taxi sa ilalim ng pagsasaayos ni Son Yung-joon. Malinaw na sinisikap niyang iwasan ang paghabol ni Lee Han-shin. Ibinigay ni An Seo-yeon ang plate number kay Lee Han-shin. Nagpasya siyang humabol, at saktong namula ang ilaw ng trapiko sa taxi ni Jae Dong-man. Agad na nakahabol si Lee Han-shin at binangga ang taxi. Nagsinungaling siya sa driver na gusto niyang mag-file ng insurance claim para sa sasakyan at sinadyang hawakan ang telepono upang i-record ang loob ng sasakyan. At nakuha niya ang imahe ni Ji Dong-man. Ayon sa regulasyon, ang isang bilanggo na nasa piyansa para sa paggamot ay hindi pinapayagang umalis sa ospital ng walang pahintulot. Sa sandaling ito, lumabas si Jae Dong-man sa video. Ayon sa plano ni Lee Han-shin, nagpanggap si Jae Suon bilang informant na nagbigay ng impormasyon sa media. Dahil dito, kinondena ng publiko si Jae Dong-man. Ang pag-asa niyang makakuha ng parol sa susunod ay halos naglaho. Labis siyang nagalit at hindi alam ang gagawin. Tinanong niya ang kanyang abogado at ang warden kung may paraan ba para harapin ito. Sa kasamaang palad, napakalakas ng opinyon ng publiko. Hindi na kailangang pag-usapan ang paghingi ng parol. Hindi na nga nangahas si Jae Dong-man na umasa pa na hindi madagdagan ang kanyang sentensya.
Matapos makakuha ng kalamangan, binisita ni Lee Hanshin si Choi Huaran sa ospital. Sugatan siya dahil sa pag-atake ng mga tauhan ni Ji Dongman. Nag-alala si Lee Hanshin na dahil dito ay tatanggi na siyang makipagtulungan sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, si Choi Huaran ay isang matigas ang loob na tao. May kumpiyansa siyang sinabi na hindi siya natatakot sa isang taong tulad ni Ji Dongman. Kahit alam niyang parang paghagis ng itlog sa bato, desidido siyang kalagkarin ang kalaban sa impyerno. Patuloy na nakipagtulungan si An Seo-yeon kay Lee Hanshin. Ipinakita niya sa kanya ang video ni Jae-han na sinaktan ni Ji Myung-seok. Bagaman hindi nakuha ng video ang sandali na sinaktan niya ang tao at ang larawan ni Ji Myung-seok na tumutulong sa paglilinis ng pinangyarihan. Ngunit sigurado siya na si Ji Myung-seok at Ji Myung-seok ang sadyang sumakit kay Jae-han. Nagplano si An Seo-yeon na isapubliko ang video na ebidensya. Sa gayon, magigiba ang korporasyon ng mag-amang Ji Dongman. Sumang-ayon si Lee Hanshin, nagpa siyang lihim na tulungan si An Seo-yeon. Habang kumikilos si Lee Hanshin, nagpaplano din si Ji Myung-seok upang makipaglaban sa kapangyarihan. Upang kunin ang korporasyon ng kanyang ama, nagplano siyang magdaos ng isang engranding press conference. Nilalayon niyang humingi ng tawad sa publiko tungkol sa usapin ni Ji Dongman sa press conference. Handa na ni Jong-han ang video ng paghingi ng tawad para kay Ji Myung-seok. Sa video, nagpakita siya ng peking mukha sa lahat ng reporters at hindi nag-atubiling lumuhod upang humingi ng tawad. Sinabi niya na matatandaan niya ang aral at isasagawa ang paglilipat ng posisyon sa korporasyon. Ngunit ang mainit na video sa simula ay biglang nagbago, naging eksena ni Ji Myung-seok na may matalim na mukha habang sinasaktan si Hyun sa nightclub. Hindi pa siya nakakareact. Sa sandaling ito, dumating si An Seo-yeon kasama ang kanyang koponan sa pinangyarihan, inaresto si Ji Myung-seok sa kasong pagpatay. Naroon din si Son Eun-joon sa pinangyarihan, inaresto sa kasong pagiging kasabwat. Siyempre, lahat ng ito ay pinlano na ni An Seo-yeon at Lee Hanshin ng maaga. Bago magsimula ang press conference, isang reporter ang nakatanggap ng balita at agad na nakipag-ugnayan kay Lee Hanshin upang pag-usapan ito. Pinayagan niya si Jae Suon na magpanggap bilang isang reporter na patagong pumasok sa lugar ng press conference at lihim na pinalitan ang video sa control room. Kasabay na sinasamantala ang pagliban ng kanyang superior na nakikipagsabwatan kay Ji Dongman. Ipinakita ni An Seo-yeon ang video kay Son Eun-joon, kinumbinsi siyang sumama sa kanya para arestuhin ang mga tao. Sa perpektong koordinasyon kina Lee Hanshin, matagumpay na nahuli ni An Seo-yeon sina Ji Myung-seok at Son Eun-joon. Siyempre, tumagal ang investigasyon at interogasyon sa buong magdamag at halos walang nakuhang impormasyon si An Seo-yeon. Nang palayain na ang mga tao, binantaan siya ni Ji Myung-seok, sinabing ibabalik niya ang kahihiyang dinanas niya sa nakalipas na 2 araw. Hindi natakot si An Seo-yeon, bagkus ay nakita niya ang kawalang katiyakan sa puso nito. Hindi maintindihan ni Ji Myung-seok kung bakit napunta sa kamay ni An Seo-yeon ang video ng kanyang pagpatay. Samantala, nagplano si Lee Hanshin upang si Subum ay makakuha ng parol. Ngayong araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chief Choi. Dahil sa pagkalito kay Subum, kumampi siya kay Lee Hanshin at narinig niya na binalak ni Ji Dongman na saktan si Subum. Dahil sa isang sampal mula kay Lee Hanshin, hindi niya ito matanggap at sumumpa na paiyakin siya ng dugo. Upang iligtas si Subum, kailangan kumilos si Lee Hanshin ng mas mabilis kaysa kay Ji Dongman. Ngayong gabi, papalapit na ang mga taong ipinadala ni Ji Dongman kay Subum. Ngunit biglang madaling napabagsak ni Kuya Gi sa likuran ang mga taong ito, na iligtas siya. Si Kuya Gi ay isang miyembro ng gang na binayaran ni Choi Huaran. Sa sandaling ito, sa utos niya, binalaan niya ang mga tauhan ni Ji Dongman na huwag magtangkang saktan si Subum. Bago siya bigyan ng parol, walang sinumang makakapinsala sa kanya. Ilang sandali pa, nakatanggap si Choi Huaran ng balita na kumilos si Brother B. Ngayon, ganap nang mapapanatag si Lee Hanshin sa kaligtasan ni Subum. Pagkatapos nito, nagtagay sina Choi Huaran, Lee Hanshin, at An Seo-yeon. Sumumpa silang ganap na wawasakin ang korporasyon ni Ji Dongman at ng kanyang ama. Salamat sa pagsisikap ni Lee Hanshin na isama si Subum sa listahan ng pagsusuri para sa parol. Ngunit hindi madali ang makalusot sa huling proseso ng pagsusuri. Nalaman ni Ji Dongman ang ginawa ni Lee Hanshin at ang pakikipagsabwatan kay Dong Uzi ay nagpakalma sa kanya. Sa prinsipyo ng nakararami, sa 5 tagasuri, magkakaroon ng kabuuang 3 boto ng pagtutol. Hindi magtatagumpay si Subum. Ang hula ni Dong Uzi ay lubos na nagpakalma kay Ji Dongman. Ipinangako niyang hindi siya pababayaan pagkatapos ng insidente. Ang pag-uusap ng dalawa ay narinig ni Chief Choi. Ayon sa plano ni Lee Hanshin, pinuntahan niya si Dong Uzi, nagsinungaling tungkol sa sinabi ni Ji Dongman na hindi siya pababayaan. Dumating siya para tulungan siyang bumuo ng koneksyon. Nang marinig ito, agad na natuwa si Dong Uzi. Hindi niya akalaing nahulog na pala siya sa patibong na inihanda ni Lee Hanshin. Sinunod ni Chief Choi ang direksyon ni Lee Hanshin. Ibinunyag din kay Dong Uzi na isang unlisted na stock ang malapit ng tumaas ng husto. Para maging kapital, kailangan ni Dong Uzi na mamuhunan ng 10-10 bilyon doon. At ang deadline ay ngayon at tulad ng inaasahan, nahulog siya sa bitat. Agad siyang umutang sa online lending company na ipinakilala ni Chief Choi.
Siyempre, ang online lending company na ito ay kay Choi Huaran. Nang umutang si Dung Uzi, nakalap ng mga tauhan ni Choi Huaran sa pamamagitan ng hacker techniques ang lahat ng impormasyon at data ng kalaban. Nang gabing iyon, masayang yakap-yakap pa rin ni Dung Uzi ang isang magandang babae nang hindi niya namamalayan. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, natuklasan niyang nabura ang kanyang 50 bilyong won na ipon sa isang iglap. Habang umiiyak siya ng malakas, dumating ang mga tauhan ni Choi Huaran sa tamang panahon, dinala siya sa harap nito at tinakot siya. Naroon din si Lee Han-shin sa pinangyarihan, isa ang gumanap na mabuting taga-utang at isa ang gumanap na masamang taga-utang sa kanya. Alam nilang labis na sakim si Dung Uzi sa pera, kaya iminungkahi nila ang on-the-spot na transaksyon. Nangako si Lee Han-shin na tutulungan siyang mabawi ang kanyang nawalang ipon. Bukod pa rito, diretsahang sinabi ni Choi Huaran na hanggat ipagkanulo ni Dung Uzi si Ji Dongman, bukod sa 50 bilyong won na ipon, bibigyan pa niya ito ng dagdag na 50 bilyong won. Bukod sa paghuli kay Dung Uzi, pinuntirya din ng mga tauhan ni Choi Huaran si Jong Han. Parehong sina Jong Han at Lee Han-shin ay kabilang sa mga parole examiner. Malaki ang pag-asa sa Jong Han kung magtatagumpay si Suboom o hindi. Ang pagdinig sa parole ni Suboom ay gaganapin ngayong araw. Ayon sa naunang plano, magkasamang pumunta sina Ji Suon at ang mga tauhan ni Choi Huaran sa sauna kung saan lumitaw si Jong Han. Hinarangan ng grupo ang daan ni Jong Han, kaya lumipas na ang oras ng pulong ng komite sa pagsusuri, ngunit hindi pa rin siya dumating. Kailangang matukoy ng pulong na wala si Jong Han, inalis siya sa listahan ng mga tagasuri. Nagsimula ang pulong tulad ng dati, isang boto para sa pagpabor sa paro ni Suboom, isang boto ng pagtutol. Ang natitira ay 2 boto mula kina Lee Han-shin at Dung Uzi. Handa na si Lee Han-shin na magbigay ng kanyang opinyon sa pag-aproba. Ngunit hindi niya inaasahang nagpadala si Jong Han ng isang dokumento sa tamang oras. Malinaw na sinabi ng dokumento na si Lee Han-shin ay dating gwardiya ng bilangguan, isang tauhan na may malapit na ugnayan kay Suboom. Ayon sa prinsipyo ng pagiging patas, tinanggal ang kanyang opinyon sa pagsusuri. Ang pagpapalaya kay Suboom ay ganap na nakasalalay kay Dung Uzi. Mabuti na lang at napakagaling ng trabaho ni Lee Han-shin at Choi Huaran. Sa ilalim ng tukso ng pera, sa huli ay pumayag si Dung Uzi sa parol. Kaya, ganap nang napalaya si Suboom. Pagkatapos ng pulong, agad na tinawagan ni Lee Han-shin si Jin Chon upang ipaalam ang magandang balita. Sa oras na ito, mas naramdaman pa ni Lee Han-shin ang kagalakan kaysa kay Jin Chon. Hindi niya inaasahang paglabas niya ng gusali, nakasalubong niya ang ilang pulis. Inaresto nila si Lee Han-shin sa salang paglabag sa regulasyon sa droga. Ang isa pang nakatatanda kay Lee Han-shin, si Warden Jin Chon, ay pinaghihinalaang nagbebenta ng droga sa loob. Si Lee Han-shin ay inakusahan din ng pakikipagsabwatan kay Suboom sa paglahok sa pagbebenta ng droga sa loob. Sa ilalim ng utos ni Ji Dongman, ang kumpanya ng pautang ni Choi Huaran ay iniimbestigahan ng Bureau of Taxation. Nawala ng bisa ang kumpanya at napilitan siyang ilipat ang lahat ng mahahalagang dokumento sa tanggapan ng abogado ni Lee Han-shin upang pansamantalang magtago. Maging si An Seo-yeon ay sinuspindi ng kanyang superior. Ang dahilan ay nakuhanan siya ng litrato na kaakbay si Choi Huaran na nagpapahiwatig na si An Seo-yeon bilang isang pulis ay nakikipagsabwatan sa mga nagpapahiram ng pera. Sa puntong ito, ganap na nabuwag ang grupo ni Lee Han-shin. Sa kabaligtaran, si Ji Dongman, ang sanhi ng maraming masasamang pangyayari, ay pinalaya mula sa kulungan. Ang dahilan ay nagbigay siya ng pera sa kanyang superior. Ang nagpakawala sa kanya ay ang Pangulo mismo. Pagkalabas niya ng kulungan, agad na bumisita si Ji Dongman kay Lee Han-shin sa bilangguan, ipinagyayabang ang kanyang tagumpay sa harap niya. Sa bansang ito, pera ang lahat. Hindi niya hahayaan si Lee Han-shin na magkaroon ng parol. Si Lee Han-shin ay puno pa rin ng kalooban na lumaban. Diretsahan niyang sinabi na ang sitwasyon sa hinaharap ay tiyak na hindi ayon sa gusto ni Ji Dongman. Bukod sa kanya, si Jong Han, nakakasuhan lang, ay pinalaya din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang simpleng paraan ay magbayad ng piyansa. Upang sirain ang grupo ni Lee Han-shin, talagang piniga ni Ji Dongman ang kanyang utak. Kabilang dito, ang pinakamahalagang taktika ay ang pag-atake sa pampublikong opinyon. Gumamit siya ng pera upang suhulan ang isang grupo ng mga sibilyan upang magprotesta sila sa labas ng gabi. Ibinintang nila kay Lee Han-shin na siya ay isang manlolokong abogado na nagbebenta ng droga habang nagtatrabaho bilang isang gwardiya at humiling ng matinding parusa. Binisita ni An Seo-yeon na sinuspinde sa trabaho si Lee Han-shin at sinabi sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon. Nangako siyang tutulungan si Lee Han-shin sa kanyang sariling paraan. Pinayuhan ni Lee Han-shin si An Seo-yeon na huwag masyadong magsikap, baka lalo siyang paghigantihan ni Ji Dongman. Ilang araw pagkaraan, sunod-sunod na inilipat sina Lee Han-shin at Jin Chon sa ibang kulungan. Tulad ng inaasahan, sa kulungan, nagsimulang manggulo ang ibang mga bilanggo at pinuntirya siya. Hindi natakot si Lee Han-shin, ginamit niya ang mga alituntunin ng bilangguan at hiniling sa gwardya na naroon na kumilos. Naniniwala ang gwardya sa mga chismis na laban kay Lee Han-shin sa labas. Ngunit ipinakita ni Lee Han-shin ang kanyang pagiging matuwid na nagsasabing bilang isang gwardya, hindi siya dapat magkaroon ng pagkiling laban sa mga preso na hindi pa nahahatulan. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, nagpakita ang gwardya ng kaunting paggalang kay Lee Han-shin.
Ang tanging swerte ay magkasama sila ni Jinchon sa iisang bilangguan. Maaari silang mag-usap at magkadamayan. Nagtiwala sila na si Subum, na nakakuha ng parol, ay tiyak na magsisikap para sa kanila. Sa katunayan, pagkalabas niya, agad siyang pumunta sa opisina ng abogado ni Lee Hanshin. Sa kasalukuyan, ang opisina ng abogado na ito ay naging lugar kung saan nag-uusap sina Choi Huaran at An Seoyeon tungkol sa trabaho. Sinabi ni Subuom sa dalawa na plano niyang aktibong ituloy ang muling paglilitis sa kanyang kaso. Kapag natuloy ang muling paglilitis, ang mga kaso ng pagbebenta ng droga ni Subum, Lee Hanshin at Jinchon ay aalisin. Ang korporasyon ni Ji Dongman ay manghihina rin dahil dito. Ngunit malinaw na napakahirap gawin ito. Hindi nila inaasahan na ibubunyag ni Subum na matagal nang nahulaan ni Lee Hanshin ang mga ginawa ni Ji Dongman. Maging ang pag-aresto sa kanya ay nasa hula na ni Lee Hanshin dahil nahulaan na niya ang mga kilos ng kalaban. Siyempre, handa na si Lee Hanshin sa mga panukala. Ang plano ay para si Ji Dongman ang magbayad sa huli. Nang marinig ang mga salitang ito, buong lakas na naghanda sina An Seoyeon at Choi Huaran, nangakong magsasagawa ng malaking laban. Pagkatapos, nagsimula ng kumilos ang lahat, direktang nagtayo ng mga tolda sa plaza, nanawagan sa mga tao na makita ang katotohanan. Pumirma sila sa petisyon para sa muling investigasyon, at nakipagtulungan din sa matuwid na reporter na si Ji Kwang, hiniling sa kanya na direktang magsalita sa social media. Sa live broadcast, lumahok din si Subum, ipinahayag ang katotohanan na siya ay biktima ng paninira, at si Ji Dongman ay gumamit ng pera at kapangyarihan upang sirain siya, at ibinunyag pa ang lihim na gumamit ng droga si Ji Mayong Seob sa loob. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng laban. Pagkatapos, si Chief Choi, na nagtaksil kay Ji Dongman at bumaling upang tulungan si Lee Hanshin, ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Umiiwas siyang makipagkita kay Ji Dongman, at si Dong Uzi na tumanggap ng suhol mula kay Ji Dongman ay nakulong. Ngunit pagkapasok niya sa kulungan, upang matanggap ang perang ipinangako ni Choi Huaran, nangako siyang putulin ang ugnayan kay Ji Dongman at tumulong sa muling paglilitis ni Subum. Kalaunan ay nagsumite siya ng isang pagtatapat ng pagtanggap ng suhol at pagpapalsipika ng mga dokumento. Pagkatapos, inayos ni Ji-Soon ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa kaso ng droga sa kulungan at isinumite sa korte ang isang mosyon upang ipawalang bisa ang utos ng pagkulong. Bukod pa rito, maging si Jong-hwan, na subordinate ni Ji Dongman, ay pumanig kay Lee Hanshin dahil sapat na ang kanyang pagtitiis sa mga pang-insulto mula kay Ji Dongman. Pagkalabas ni Ji Dongman, sinuntok pa niya si Jong-hwan, pinupuna ang kawalan niya ng kakayahan sa trabaho dahil sa galit kay Ji Dongman at ang tiyak na pagbagsak ng kanyang korporasyon. Lihim na nakipagkita si Jong-hwan kay Chief Choi na nagtatago at iminungkahi na bigyan niya si Ji Dongman ng isa pang nakamamatay na dago. Agad pagkatapos, nakipagtulungan si Chief Choi kay Ji-soon, handang tanggapin ang kanyang parusa, at dapat ding ilahad ang katotohanan tungkol sa kaso ng pagbebenta ng droga sa loob sa harap ng pulisya. Napansin ni Ji Dongman na may mali at hiniling niya kay Jong-hwan na agad na makipag-ugnayan sa pinuno ng homicide team ng pulisya. Hindi niya papayagan na magkaroon ng problema ang investigasyon laban kay Lee Hanshin, ngunit huli na siya. Sa sandaling iyon, hinarang ng Departamento ng Pagsubaybay ang pinuno ng koponan, sinasabing nakatanggap sila ng tip at kailangang halughugin ang kanyang sasakyan. Agad namang nakita ang isang mamahaling relo. Ilang oras pala bago nito, inutusan ni An Seoyeon ang kanyang mga subordinate na subaybayan ang pinuno ng koponan, nakunan ng litrato ang pagtanggap niya ng suhol at pakikipag-ugnayan sa Departamento ng Pagsubaybay. Ngayon, nang makita niyang inaresto ang pinuno ng koponan ng Departamento ng Pagsubaybay, sa wakas ay nabunutan din ng tinik si An Seoyeon. Basta imbestigahan ang pinuno ng koponan, malilinawan din sa lalong madaling panahon ang kaso niya. Napansin ni Ji Dongman ang masamang pag-unlad ng sitwasyon at hiniling kay Yong Jun na pumunta sa kulungan at magpadala ng mensahe kay Lee Hanshin. Tinanong niya kung bakit sinimulan niya ang mahirap na laban na ito. Diretsahang sinabi ni Lee Hanshin na hindi siya lumalaban dahil sigurado siyang mananalo, kundi dahil kailangan niyang gawin ito. Ilang sandali pa, salamat sa pagsisikap ng kanyang mga kasama, binaligtad ang utos ng pagkulong kina Lee Hanshin at Yong Jun at sila ay pinalaya. Susunod, basta manalo si Subum sa muling paglilitis, tuluyan ng magiging maayos ang lahat. Sa harap ng media, seryosong sinabi ni Lee Hanshin na siya ay inosente, at isinalaysay din ang mga krimen ni Ji Dongman, at diretsahang sinabi na malapit nang matapos ang magagandang araw ni Ji Dongman. Sinusubaybayan ni Choi Won-mi ang panayam ni Lee Hanshin. Sa katunayan, sa panahong ito, upang pabagsakin si Ji Dongman, hindi rin siya tumigil sa kanyang pagsisikap. Noong taon na iyon, lihim na kinuhanan ni Choi Won-mi ng video, si Ji Dongman, habang dinidisiplina niya ang kanyang anak sa bahay. Ilang araw na ang nakalipas, sa wakas ay natagpuan niya ang lihim na video na ito. Matapos ikumpara ito sa eksena kung saan nahulog si Ji Mayong Seob sa bar, natuklasan niyang pareho ang suot nilang damit. Kaya napagpasyahan niyang dinidisiplina ni Ji Dongman si Ji Mayong Seob ng gabing iyon dahil sa kaguluhan na ginawa ng kanyang anak. Sa oras na iyon, biglang dumating si Ji Mayong Seob upang bumisita.
Lumalabas na hindi nagtitiwala si Ji Dongman sa kanyang anak at inutusan niya si Jonghan na kunin ang mga mensahe at video sa telepono ng kanyang anak upang labanan ang kanyang sariling ama at makipaglaban kay Ji Dongman para sa kapangyarihan. Plinano ni Ji Myung-seob na gamitin si Choi Won-mi sa tuwing binubuli siya ni Ji Dongman. Lihim niyang kinukuhanan ng video ang bawat insidente para gamitin sa divorce. Hiniling ni Ji Myung-seob kay Choi Won-mi ang mga video na ito, ngunit nagkunwari siyang inosente at nagsinungaling na wala siya. Hindi siya naniwala at personal na sinuri ang computer ni Choi Won-mi, ngunit wala talaga siyang nakita. Nagalit si Ji Myung-seob at umalis, hindi niya alam na ang pinakamahalagang ebidensya ay nasa harap lang niya. Pagkaalis niya, pinulot ni Choi Won-mi ang ESP sa sahig. Sa loob nito ay ang footage ni Jae Dongman na dinidisiplina si Ji Myung-seob noong gabi ng insidente. Alam niya na ang video na ito ay maaaring maging pinakamahalagang ebidensya upang baliktarin ang sitwasyon para kay Lee Han-shin. Dahil sa pagsisikap ng kanyang mga kasama, kapwa sina Lee Han-shin at Jin Chon ay napalaya. Nang mapansin ni Jae Dongman ang pagbabago sa takbo ng pampublikong opinyon, agad niyang inutusan si Lee Eung-jun na dalhin agad si Ji Myung-seob sa ibang bansa. Dumating si Lee Eung-jun sa bahay ni Ji Myung-seob upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Alam ni Ji Myung-seob na kung siya ay aalis at maging komplikado ang sitwasyon, ipapalit siya ng kanyang ama kay Lee Eung-jun sa kulungan. Hindi inaasahan, nagmaneho si Lee Eung-jun patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan at binugbog si Ji Myung-seob. Sinasabing isa siyang masamang anak na hindi nag-iisip sa kanyang ama at gusto pa nga siyang patayin. Gaya ng sinabi ni Ji Myung-seob, nang gabing iyon, lihim na kinausap ni Ji Dongman si Lee Eung-jun na inaalala ang kanilang relasyon habang ipinahihiwatig na dapat niyang akuin ang kasalanan para sa kanyang anak. Nangako siyang ilalabas siya sa kulungan at ibibigay sa kanya ang isang sangay ng kumpanya para pamahalaan. Hindi alam ni Ji Dongman, bawat galaw niya ay nasa kalkulasyon ni Lee Han-shin. Isang linggo na ang nakalipas, si Lee Han-shin ay hindi makatarungang nakakulong. Lumapit sa kanya si Choi Won-mi upang pag-usapan ang video na lihim niyang kinuhanan. Ayon sa mungkahi ni Lee Han-shin, nakipagkita siya kay Ji Dongman upang ibigay ang video. Bilang kapalit, hiniling niya kay Ji Dongman na huwag hadlangan ang kanyang career sa pag-arte sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Ji Dongman ang ginawa ni Choi Won-mi, iniisip na maaari niyang ibigay ang video kay Lee Han-shin sa halip na sa kanya. Hindi niya inaasahang diretsahang sinabi ni Choi Won-mi na ibinigay na niya ito kay Lee Han-shin at backup copy lang ang natanggap niya. Kung maglakas loob si Ji Dongman na puntiryahin pa rin siya, ilalabas ni Lee Han-shin ang video na alam niyang maihawak siyang mahalagang ebidensya. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan si Ji Dongman kay Lee Han-shin na nag-imbita sa kanya para magkita. Siyempre, ang pagpupulong na ito ay bahagi din ng hula ni Lee Han-shin. 3 araw bago matapos ang sentensya ni Lee Han-shin, ibinigay niya ang video na ibinigay ni Choi Won-mi kina Choi Hwa-ran at An Se-eun. Dalawa ang nagmungkahi na ilabas ang video sa media. Umiling si Lee Han-shin na nagsasabing sa harap ng pera, masusuhulan ang media. Kung gusto nilang parusahan ang mag-ama na Ji Dongman, ang tanging paraan ay hindi sila bigyan ng anumang oras upang maghanda, dapat silang mahuli sa aktwal na paggawa ng krimen bilang mga suspect sa pinangyarihan. Upang isakatuparan ang plano, nagpasya si Lee Han-shin na personal na makipagkita kay Ji Dongman. Gaya ng inaasahan, nang dumating siya sa lugar ng tagpuan, may hawak itong baril na panghunting. Sa puntong ito, balak na ni Ji Dongman na saktan si Lee Han-shin. Bukod pa rito, upang pigilan ang tulong ng dalawa niyang matatalik na kaibigan na sina Choi Hwa-ran at An Se-eun, nagpadala si Ji Dongman ng maraming tao upang harangin ang daan. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Choi Hwa-ran. Sa sandaling itinaas ni Ji Dongman ang baril, biglang sumugod ang isang sasakyan patungo sa kanya. Upang protektahan si Ji Dongman, itinulak siya ni Lee Eung-jun sa isang tabi, at ang bumaba sa sasakyan ay si Ji Myung-seob. Lumalabas na hindi sinaktan ni Lee Eung-jun si Ji Myung-seob, kundi nakipag-ugnayan kay Lee Han-shin. Isinusumbong ang lokasyon ni Ji Myung-seob na siyang tagapamahala ng korporasyon na laging naglilinis ng kanyang mga gulo. Lubos nang nawala ng pag-asa si Lee Eung-jun sa batang ito, ayon sa address na ibinigay niya. Pagkatapos ay dumating si Lee Han-shin, nakilala si Ji Myung-seob na nakakulong kay Lee Eung-jun, ngunit hindi niya plano na ibigay siya sa pulisya. Bagkus ay iminungkahi niya kay Ji Myung-seob na pumunta sa lugar kung saan niya nakilala si Ji Dongman upang makita niya ang wakas ng kwento. Dahil sa kanyang pagkabaliw, kasama ang pagmamataas at pag-usisa, nahulog si Ji Myung-seob sa bitag ni Lee Han-shin. Sa pinangyarihan, inagaw niya ang baril ng kanyang ama at itinutok kay Lee Han-shin, sinisisi siya sa lahat ng nangyari. Hindi niya inaasahang sa kritikal na sandaling iyon, sinubukan ni Ji Dongman na agawin ang baril, kaya't pumalya ang putok ni Ji Myung-seob at nasugatan ang braso ni Lee Han-shin. Sinampal ni Ji Dongman ang kanyang anak at pinakiusapan itong huwag nang gumawa ng gulo. Ngunit sinisi ni Ji Myung-seob ang kanyang ama, sinabing hindi niya inayos ang kanyang gulo. Sinubukan niyang kumbinsihin si Ji Myung-seob na pumunta sa ibang bansa. Sa hindi inaasahan, nakatanggap si Lee Han-shin ng isang napakahalagang tawag sa telepono. Mula ito sa pulisya, na nagsabing nakakita sila ng bangkay sa isang lugar.
Ito ay si Dong Hak, ang taong tumulong kay Ji Mayong Seob na pumatay ng tao at itago ang bangkay. Sa katunayan, ang impormasyong ito ay ibinigay ni Ji Mayong Seob kay Lee Han-shin. Sinubukan niyang gamitin ito bilang kondisyon sa pakikipagpalitan at hiniling kay Lee Han-shin na ibigay sa kanya ang ebidensya ng video. Siyempre, may bala sa katawan ni Dong Hak at ang bala ay tugma sa baril na panghunting ni Ji Dongman. Noong panahong iyon, sinadya ni Ji Mayong Seob na kunin ang baril ni Ji Dongman upang isisi ang krimen sa kanyang ama sa hinaharap. Pinagalitan siya ni Eungjun na hindi siya tao. Nawala sa sarili si Ji Mayong Seob at akmang susugod na kay Eungjun nang dumating si An Seo-yeon. Tinutok niya ang baril kay Ji Mayong Seob, inaalala ang anyo ni An Seo-yeon nang siya ay umakyat. Tinutok niya muli ang baril kay Ji Mayong Seob. Bumagsak si Ji Mayong Seob at gustong singilin ni Ji Dongman si An Seo-yeon. Tumayo si Eungjun sa harap, sinasalag ang pangalawang bala na pinaputok ni An Seo-yeon patungo kay Ji Dongman. Sa tanawing nasa harap niya, naramdaman ni Lee Han-shin na bumabalik ang karma, ang masama ay binabayaran ng masama. Ang kasalukuyang kalagayan ng tatlong tao ni Ji Dongman ay bunga ng kanilang labis na kasamaan. Pagkatapos, dahil malinaw ang ebidensya, sina Ji Dongman at Eungjun ay ikinulong. Si Ji Mayong Seob ay natulog sa pinangyarihan dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Sa sumunod na paglilitis, si Ji Dongman ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong at hindi pinayagang mag-apply para sa parol. Sa kanyang mga araw sa bilangguan, nagkaroon siya ng mental disorder. Palagi niyang iniisip na siya pa rin ang pinuno ng korporasyon at ang kanyang anak ay nasa labas pa rin at gumagala. Si Eungjun ay pumasok sa bilangguan na may mabigat na kalooban, patuloy na inaalala kung paano sila nagsimula ni Ji Dongman mula sa wala. Ang orihinal na plano ay magkasama silang bumuo ng isang negosyo, ngunit hindi nila inaasahan na lalo silang nagkamali. Sa kabaliktaran, sina Lee Han-shin at ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng magandang wakas. Si An Seo-yeon ay na-promote dahil sa kanyang mga nagawa, bumili siya ng magandang hair clip at dinala ito sa puntod ni Hyun. Umaasa siyang makakapahinga ng payapa ang kanyang nakababatang kapatid sa kabilang buhay. Si Choi Won-mi ay gumanap bilang pangunahing aktres sa isang matagumpay na serye sa telebisyon, masayang nagsushooting. Maging si Jong Han ay nagsisi at naging legal advisor para sa serye sa telebisyon ni Choi Won-mi. Si Ji Dongman ay nakulong at ang korporasyon ay walang nangangasiwa. Binili ni Choi Hwaran ang korporasyon at naging bagong may-ari ng korporasyon. Pagkatapos ay nagtatag siya ng scholarship fund na naglalayong magbigay ng pag-asa sa mga kabataang mahihirap. Mas magandang balita pa, si Subum ay idineklarang walang sala sa muling paglilitis. Pagkatapos ay muli siyang nagsuot ng uniforme at bumalik sa kanyang posisyon bilang gwardiya. Tungkol naman kay Lee Han-shin, matatag siyang tumanggi sa posisyon bilang parole examiner. Determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang propesyon bilang abogado at patuloy na magsalita para sa mga mahihina. Nagtatapos ang pelikula. Okay, hanggang dito na lang sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment, mag-follow sa channel para sa magagandang movie review at mag-check in araw-araw. Panatilihing nakangiti araw-araw.